Sa gitna ng huling labanan para sa kontrol ng universo, ang lahat ng puwersa ng sangkatauhan ay winasak ng mga Diyos. Ngunit ang isang nag-iisang mandirigma ay nakahawak pa rin sa kanyang pag-asa, at pinaandar ang Spiral Galaxy's mecha para itatag ang panghuling pag-asa ng sangkatauhan. Sa huling milenyo, ang emperador ng mundo ay gumawa ng genocide sa sangkatauhan, dahil ang kanilang populasyon ay hindi lalampas sa 1 milyon. Ito ay dahil dadalhin nito ang araw na ang buwan ay magiging mensahero ng impyerno sa mundo, at ang kanilang buong populasyon ay mawawasak. Lumipas ang mga taon mula noon, at sa kanilang mga bagong buhay, ang sangkatauhan ay nabuhay araw-araw, naghuhukay ng mga tunnel na may mga drills upang palawakin ang kanilang nayon at upang makahanap ng mga bagay na karapat-dapat na kolektahin. Sawa na silang mamuhay ng masikip na walang nakakamit. Kaya, sa pamamagitan ng sadyang pagpapataka sa isang pulutong ng mga baboy, nagdulot sila ng kalituhan sa lungsod at nais nilang gamitin ni Samuel ang kanyang drill para bumulusok sa kisame para makaakyat sa ibabaw. Pagkarating sa gitna nito, pumili ang mga baboy sa isa't isa pataas upang tulungan ang mga baliw na makaakyat sa kisame, ngunit pinabalik silang lahat ng punong nayon at sinabi sa kanila na wala ang ibabaw. Gayunpaman, sinabi ni Camina na nakita niya ang ibabaw kasama ang kanyang ama noong bata pa siya. Ngunit ibinunyag ng hepe na nasawi siyang nakabaon sa tumpok ng mga bato habang nagbubutas. Ipinaalala niya sa kanila na ang lungsod sa ilalim ng lupa ay mayroon lamang sila, at sa mga henerasyon, ang mga tao ay nanirahan sa loob nito nang walang sinumang sumusubok na pumunta sa ibabaw. Ngunit biglang, niyanig ng lindol ang pundasyon ng lungsod, at lahat ay nagtakbuhan sa loob ng kanilang mga tahanan. Nakaramdam ng takot si Samuel at gustong tumakbo, ngunit alam ni Camina na natakot siya dahil nasawi ang kanyang mga magulang sa isang katulad na lindol. Sa pagyakap sa kanya, tinanong niya ang mga taga-nayon kung plano nilang patuloy na mabuhay sa takot sa lindol araw-araw. Ang hepe ay may tungkulin na pangalagaan ang kapakanan ng kanyang mga tao, at nagbanta na itatapon ang lahat sa labas ng lungsod na mag-iisip na magdulot ng pag-aalsa. Habang si Camina ay nakakulong sa isang selda, si Samuel ay patuloy na naghuhukay sa mundo sa gabi at natagpuan ang isang mecha na tinatawag na Lagan. Habang natutulog ang lahat sa underground na lungsod, pinalaya ni Samuel si Camina mula sa kanyang selda dahil gusto niyang makita niya ang mecha. Ngunit naabutan sila ng punong nayon nang biglang niyanig ng lindol ang buong lungsod, at nahulog ang isang gunman ng mecha mula sa kisame. Sa pag-aakalang ito ay ang mecha na sinusubukang ipakita sa kanya ni Samuel, buong pagmamalaking itinuro ni Camina pataas na nagsasabing ang mecha ay nagmula sa ibabaw. Nang tumayo ang mecha at sinalakay ang mga taga-nayon, lahat ay nagtakbuhan sa takot, at kinuha ni Camina ang katana ng pinuno upang labanan ang mecha ng mag-isa. Habang pinag-uusapan niya kung gaano siya kahusay, naisip ng lahat na siya ang pinakamalaking taluna na umiral sa buong planeta. Ngunit si Samuel naman ay humanga sa kanya. Ang gunman ay naghanda upang tapusin ang kanyang pananalita, ngunit isang may pulang buhok na babae mula sa ibabaw ang nagpakita habang pinapaputukan ang mecha gamit ang kanyang supercharged rifle. Napagtanto ng lahat na ang ibabaw ay tunay na umiiral. Nagawa niyang itumba ang mecha sa likod nito, ngunit muli itong bumangon dahil lumakas ang aura ni Samuel pagkatapos makita ang babae na nagbigay ng lakas dito. Nang salakayin sila nito, hinayla silang lahat ni Samuel sa ilalim ng lupa, at habang naglalakbay sila sa tunnel, isiniwalat ni Yuki na siya ay orihinal na nagmula sa Litner, ang lungsod sa tabi ng Gia City. Nakarating sila sa isang bintana, at naghanda si Yuki para sa isang perpektong putok para mapabagsak ang mecha. Ngunit hindi niya ito nataman, at napilitan silang bumalik sa mga lagusan. Dinala silang lahat ni Samuel upang makita ang mecha na kanyang natagpuan at nais niyang gamitin ito upang makaahon sa panganib. Nagsimulang umilo ang drill sa kanyang leeg nang makapasok siya sa loob ng mecha. Hiniling ni Samuel kay Camina na ay pilot ito, ngunit tumanggi siya dahil hindi sa kanya ang mecha. Habang ang gunman mecha ay patuloy na gumagawa ng kaguluhan sa lungsod, pinaniwala ni Camina si Samuel na magtiwala sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-uudyok sa kanya. Sa wakas ay nagpasya siyang gamitin ang mecha sa kanyang sarili. Pagpasok ng drill key sa loob nito, niboot niya ang mecha, at matapos itong mag-transform, ginamit nila ito para lumabas sa mga tunnel at humarap sa gunman mecha. Nang salakayin sila nito, umiwas sila sa ere, ngunit sinuntok sila ng gunman. Habang si Samuel ay nontog sa batong pader, sina Yuki at Camina ay nahulog sa ulo ng halimaw na mecha. Sinubukan nitong sunggaban sila, ngunit panay ang pag-iwas nila sa kamay nito.
Sa muling pagkamulat, sa wakas ay nakuha ni Samuel ang lakas ng loob na lumaban at itinulak ang kamay nito pabalik. Inilagay niya ang dalawa sa loob ng mecha bago sila salakayin, at dahil sa pag-urong ng sarili nitong pag-atake, natamba ang gunman. Ang mga ngipin nito ay kasing lakas ng mga diamante, at inakala ng tatlong karakter na nasawi na ito. Ngunit sinunggaban sila ng gunman gamit ang matatalas nitong ngipin. Gayunpaman, nagawang makawala ni Samuel sa pamamagitan ng paglikha ng isang drill sa kanyang noo ng mecha at pinalakas nito sa maximum level. Sinira niya ang braso ng mecha at patuloy na ginamit ang momentum upang i-drill ang halimaw na mecha sa ibabaw. Habang ang lahat ay nakatingin sa kanila, si Samuel ay patuloy na nag-drill pataas, at nang sila ay tuluyang lumabas sa tunnel, ang halimaw na mecha ay nabasag sa mga piraso. Sa wakas ay nakita nila ang labas ng mundo sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Natulala sila sa kagandahan nito, at nagpasya silang 5 na magpakilala sa isa't isa. Ang dalawa ay mga assets ni Yuki na may maraming jiggle-wiggle. Gayunpaman, ang mga walang isip na karakter ay nakalimutan na sila ay nasa himpapawid, at nang sila ay bumagsak sa lupa, natagpuan ni Samuel ang kanyang ulo sa pagitan ng asset ni Yuki at namula sa hiya. Hinayla niya ang kanyang ulo pabalik doon habang ang dalawa pang gunman mecha ay nakatayo sa harap nila. Nang salakayin sila, halos hindi nakatakas si Samuel at nagsimulang tumakbo palayo sa kanila. Gayunpaman, natakot siya at gusto niyang hamukay pabalik sa Gia City. Ngunit sinabihan siya ni Kamina na huwag mawalan ng lakas ng loob at lumabas ng mecha upang labanan sila mismo. Nang salakayin siya ng gunman mecha, muling nailigtas ni Samuel ang kanyang talunang sarili, at tinanong siya ni Kamina kung gaano katagal niya balak tumakbo. Nagsimulang lumipad si Samuel, at nang pinaputukan sila ni Yuki, ang mecha ay nag-front flip dahil sa pag-urong. Ipinagpatuloy ni Yuki ang pag-atake sa mecha gamit ang kanyang supercharged rifle. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naubusan ng kapangyarihan ang lagan, at maging ang sandata ni Yuki ay wala ng mga bala. Ngunit pinrotektahan sila ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagpapaputok sa gunman mecha, at nang ang isa sa kanila ay malapit ng mapahamak, isang beastman ang nakatakas mula rito, at ang iba pang mecha ay dinala ito palayo. Habang ang lahat ay patuloy na pinapaputukan ito, sinabi ni Yuki kay Kamina na ang mga beastman ay nagpapilot sa mecha sa ibabaw. Habang papalapit ang gabi, pinuri ni Kamina si Samuel sa pagligtas sa kanila at nagpasalamat sa kanya. Ang isang fanboy ng Bani na may malaking noo na nagngangalang Ronnie ay namangha kung gaano kaganda ang Lagan mecha. Habang sinabi ni Yuki sa kanila ang tungkol sa mga bituin at buwan, ipinakita sa kanila ni Ronnie ang isang aparato upang subaybayan ang mechas. Gayunpaman, ang dalawang talunan ay hindi nakabasa, at si Ronnie ay nagpahayag na posibleng ang mga tao ay naninirahan sa ibabaw sa nakaraan. Paulit-ulit niyang nilalapitan si Kamina at inalok na ipakita sa kanya kung ano ang kayang gawin ng kanyang mga daliri, kaya naman puputulan na sana ni Kamina ang ulo niya hanggang sa pinigilan siya ni Yuki. Pagkatapos, naglakbay ang lahat para bumalik sa kanilang hideout. Sa kanilang paglalakbay, napadpad sila sa isang bungo at nagpasyang bigyan ito ng maayos na libing. Gayunpaman, naisip ni Kamina na isang pag-aaksaya ng oras ang paghukay ng mga libingan para sa isang taong nasawi na, at sinabi sa lahat na hindi siya masasawi bago niya mabuksan ang mga misteryo ng universo. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang hideout, at dinalhan ni Yuki ang dalawa ng pagkain, ngunit sila ay mahimbing na natutulog pagkatapos magtrabaho sa kanilang sarili sa buong araw. Habang natutulog, nakita ni Kamina ang alaala ng kanyang ama na iniwan siyang gumala sa ibabaw. Kinaumagahan, bigla silang nagising matapos lumapag ang isang gunman mecha malapit sa hideout. Hindi nila ito pinansin noong una, ngunit nang dumating ang isa pa, naisip ni Yuki na malamang na gusto nilang maghayganti para sa kahapon at binigyan ng baril si Kamina upang labanan sila. Hiniling muli ni Samuel sa kanya na pilotohin ang mecha, ngunit hinagod niya ang kanyang likod at sinabi sa kanya na gawin ito sa kanyang sarili bago umalis. Habang sinusubukan ni Samuel na simulan ang Lagan mecha, isa pang malaking mecha ang bumagsak mula sa langit na nagpaunawa sa kanya na ang mga lindol sa underground na lungsod ay sanhi ng mga pagyanig na ito mula sa paglapag ng gunman mecha. Napaslang ang kanyang mga magulang dahil sa kanila. Habang siya ay sumisigaw sa galit, hinikayat ng mga puwersa ang mechas sa isang kanyon at sinubukan silang bitagin dito sa pamamagitan ng pagsabog sa mga bangin. Gayunpaman, nagawa nilang makawala mula dito.
Nang makatakas sila, nagpa siya si Kamina na papalabasin niya ang Beastman sa mecha at siya mismo ang magpipilot nito. Nang magpakita si Samuel, nakasakay siya sa kanyang mecha, at tumalon sila sa hangin upang iwasan ang pag-atake ng gunman mecha. Gayunpaman, malapit na silang masuntok sa hangin, ngunit pinrotektahan sila ni Yuki at ginawang suntukin ng gunman ang kanyang kakampi. Ibinagsak ni Kamina ang kaaway na mecha, at habang sinusubukang ibuka ang bibig nito gamit ang kanyang baril, halos mapaslang nito ang sarili gamit ito. Pipisilan na sana ng isa pang gunman ang kanyang katawan, ngunit pinigilan ito ni Samuel. Matapos wasakin ang braso nito gamit ang drill ng Legan mecha, binuksan niya ang bibig ng mecha, pinayagan si Kamina na makapasok sa loob nito. Gayunpaman, tinanggihan siya ng mecha, at inakala ng ibang mecha na pinaslang ng dalawa ang kanilang komandante, kaya sinimulan nilang pahirapan siya ng todo. Gusto siyang protektahan ni Samuel, ngunit napahagis siya sa hangin. Nang bumagsak si Kamina sa lupa, ang kanyang ulo ay dumapo sa ibabaw ng isang kalansay, at pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na huwag mapunta na parang kalansay sa gitna ng kawalan. Sa kanyang bagong natuklasang desisyon, sa wakas ay nakontrol niya ang mecha. Nang tatapakan na sana si Samuel, sinipa niya ang gunmans at sinuntok sila pagkatapos. Gayunpaman, ang kanyang braso at binti ay nawasak sa proseso. Pareho silang pinalipad sa kanyan. Nang sa wakas ay nagising si Samuel, hinawakan ni Kamina ang kanyang mecha sa kanyang kamay at inihagis siya patungo sa gunman mecha na parang isang kanyan. Gayunpaman, nang hindi niya nataman ang kanyang marka, nagsimulang sumayaw ang gunman sa pangungutya. Si Samuel ay naghukay sa lupa upang sirain sila mula sa likuran, at ang kanilang pinuno ay tumakas upang iligtas ang kanyang sarili. Hindi maiwasan ni Yuki na maramdaman na espesyal ang dalawa, dahil walang sino man sa kasaysayan ang nakakontrol sa mecha ng isang Beastman. Pinangalanan ni Kamina ang kanyang mecha na Gurren, at nang gabing iyon, ang lahat ay pumunta sa kalansay kung saan napadpad si Kamina upang bigyan ito ng libing. Nang makita niya ang pulse arid sa braso ng kalansay at isang pamilyar na kapa sa likod nito, napagtanto niya na ang kalansay ay ang kanyang ama, na pumunta upang bumili ng gatas at hindi na bumalik. Napasigaw siya sa sakit. Nang maglaon, bumalik sa hideout, patuloy niyang ipinagmamalaki ang kanyang pakikipaglaban sa ibang tao. Hindi tulad niya, nanatiling tahimik si Samuel, at tinanong siya ni Yuki kung ayos lang si Kamina, dahil iniisip niyang itinatago nito ang kanyang sakit sa pamamagitan ng pagpapanggap na walang pakialam. Sumang-ayon si Samuel sa kanyang sinabi, at kinaumagahan, pinagsama ni Ronnie ang lahat ng tatlong gunman mecha upang bumuo ng isang bagong mecha para kay Kamina. May logo pa itong Gurren Lagann. Nang dumating si Yuki, hiniling niya kay Kamina na samahan siya sa pangangaso ng pagkain, at baka may gawin pa silang magandang bagay mamaya. Pumayag naman siya, pero nang hilingin niyang isama si Samuel, naasar si Yuki, pero pumayag na lang siya. Pagdating sa tagwa ng mga halimaw, sinuri niya ang mga ito sa pamamagitan ng saklaw ng kanyang rifle habang sinasabi sa dalawa na ang nayo na kinabibilangan niya ay may tagwa ng sandata ilang siglo na ang nakakaraan, at nakita niya doon ang kanyang rifle. Dinala ni Samuel si Kamina sa Gurren, at ang dalawa ay maaaring makipag-usap sa isa't isa sa loob ng kanilang mecha salamat kay Ronnie. Hindi tulad ni Kamina, natakot si Samuel na labanan ang mecha ni Vince dahil napakalaki nito, ngunit sinabihan siya ni Kamina na magpakalalaki at sumulong ng walang iniisip sa kanyang isip upang labanan ito. Na-headbutt niya si Vince at sinubukang suntukin, pero hinampes ni Vince si Kamina ng isang hammer punch at sinipa siya palayo. Sinugod ni Samuel si Vince gamit ang drill sa ulo ng Legan, ngunit naglabas si Vince ng projectiles para mapatambo siya pabalik. Nang walang ibang pagpipilian, itinapon ni Kamina si Samuel patungo kay Vince tulad ng ginawa niya sa iba pang mecha, ngunit handa si Vince para dito at sinipa si Samuel nang subukan niyang ipako siya mula sa likuran. Nang sinubukan ni Kamina na gamitin ang distraction para salakayin siya, nawalan siya ng balanse at sinuntok ni Vince ang kanyang bituka, na nagpalipad sa kanya patungo sa isang batong pader. Upang tapusin ang mga ito, ginamit ni Vince ang kanyang ultimate energy beam attack, ngunit nang mawala ang alikabok, napagtanto niyang pinagkadalubhasaan ng dalawa ang sining ng pagtakas sa mga responsibilidad tulad ng kanyang ama. Nagukay si Samuel ng lagusan sa bundok upang makatakas, at nakahinga ng maluwag si Yuki nang makita sila. Ngunit ang maliit na bida ay natakot ng sobra. Noong gabing iyon, sinabi niya kay Kamina na gusto niyang bumalik sa kanyang nayon, dahil ang mga Beastman ay may matitigas na tao sa kanilang panig, at ayaw niyang makita si Kamina or ang kanyang sarili na masawi.
Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Camina na siya ay nakalaan para sa kadakilaan. Nang bumalik sila sa hideout, hiniling ni Yuki kay Camina na hayaan siyang paandarin ang Legan sa halip na si Samuel dahil maaaring mapaslang si Samuel dahil sa kanya sa kanilang susunod na laban. Ngunit si Camina ay naniwala sa kanyang nakababatang kapatid at naisip na siya ay magpapatuloy sa huling segundo. Tinawag siyang walang isip ni Yuki dahil sa labis na pananalig sa kanya, ngunit nakarating si Camina sa kinaroroonan niya dahil kay Samuel, at ang paniniwala sa kanya ay nagpahintulot sa kanya na maniwala sa kanyang sarili. Kinabukasan, tumayo siya sa harap ng hideout kasama ang Gurren Mecha upang protektahan ang lahat mula sa pag-atake ni Vince, ngunit hindi nagsisimula ang mecha ni Samuel dahil natakot siya. Nangako si Yuki na paninindigan at poprotektahan ang kanyang tahanan, kahit na masawi siya sa proseso. Di nagtagal, nagdulot ng panginginig si Vince sa kanyang paglapag, at pinaputukan siya ng mga sundalo ng sangkatauhan, ngunit hindi siya nasaktan. Nang inatake niya sila gamit ang mga projectiles, inatake siya ni Camina, ngunit inilunsad siya ni Vince sa ere at pinalipad siya ng isang sipa. Sinubukan ni Yuki na atakihin ang kanyang ulo, ngunit lumikha siya ng isang bakal na kalasag upang protektahan ang kanyang sarili at ibinagsak si Camina sa lupa. Patuloy niya itong sinisipa ng walang awa at inatake ng sandamakmak na missile, ngunit sa lahat ng oras na iyon, hindi makapagbigay ng lakas ng loob si Samuel na tulungan siya. Sinabi sa kanya ni Yuki na si Camina ay bumabangon ng paulit-ulit kahit na siya ay nasasaktan, dahil lamang siya ay naniniwala kay Samuel. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay sinimula ni Samuel ang Legan Mecha. Samantala, pinuri ni Vince ang kakayahan ni Camina na makatanggap ng magandang pagpapahirap, at nang subukan niyang suntukin ito, umiwas ito at itinapon ito patungo sa isang bundok. Habang ang lahat ay nakatingin kay Gurren na takot, si Vince ay inihahanda muli ang kanyang ultimate attack, ngunit si Samuel ay tinamaan ang kanyang ulo sa isang sorpresang pag-atake mula sa lupa, na naging dahilan upang hindi siya makakilos. Nakaramdam ng bagong pag-asa si Camina nang sa wakas ay dumating si Samuel, at hiniling sa kanya na pagsamahin ang kanilang mga mecha. Ang lahat ay natulala sa kanyang ideya, ngunit nang itinulak na lang niya ang Legan sa ulo ng Gurren Mecha, lahat sila ay nagtaka kung may hangganan ba ang pagiging talunan ng isang tao. Nang inatake sila ni Vince gamit ang isang energy beam, nagpatawag si Samuel ng isang light barrier para harangan ang pag-atake, at sa wakas ay nagsanib ang dalawa sa isa't isa upang bumuo ng Ultimate God of War Mecha. Pinag-krus nila ang mukha ng isa't isa, pero mas malakas ang suntok nila kaysa kay Vince. Matapos ilagay ang helmet ni Vince sa kanilang ulo, nag-transform pa sila, at napilitan si Vince na gamitin ang kanyang sikretong teknik para labanan sila. Gayunpaman, nagpatawag si Camina ng mga drill sa pamamagitan ng kanyang mga kamay upang sirain ang mga espada ni Vince. Napagtantong hindi niya sila matalo, inatake sila ni Vince gamit ang isang barrage ng missiles at ginamit ang ulap ng usok bilang takip upang makatakas. Gusto sana siyang habulin ni Camina, ngunit sinabihan siya ni Samuel na masama ang kanyang kalagayan, kaya minabuti nilang huwag na lang sundan si Vince. Nang gabing iyon, ang lahat ay nagsaya dahil sa kanilang tagumpay, at si Yuki ay humingi ng tawad kay Samuel dahil sa sinabi niyang masama tungkol sa kanya kay Camina. Habang inaayos ang kanilang mga mecha, nakita ni Ronnie ang mga lokasyon ng punong tanggapan ng gunman. Pagkatapos magpaalam ni Camina sa kanyang ama, naghanda na sila ni Samuel para makalusot sa punong tanggapan sa kanilang sarili. Ngunit hindi sila maaaring pabayaan ni Ronnie na mag-isa, dahil kailangan nila ng isang mekaniko na may mataas na rate upang ayusin ang kanilang mga mechas. At nang magsimula silang tatlo sa kanilang paglalakbay, nalungkot si Yuki nang makita silang umalis, kaya sinabihan siya ng kanyang kasamahan na sumama sa kanila at nangakong paprotektahan ang lahat hanggang sa siya ay bumalik. Magkasama silang naglakbay upang labanan ang gunman mecha, ngunit mabilis silang napagod sa paglalakad sa ilalim ng araw. Habang nagpapahinga sila, hiniling ni Camina kay Samuel na magsanay kasama niya para makagawa sila ng magandang kombinasyon, dahil ang huli ay napahiya siya ng husto kaya hindi niya matingnan ang sarili. Gusto niyang tumalon si Samuel sa kanyang balikat kasama ang kanyang mecha, at nang tumanggi siya, binato niya ito ng mga bato upang kumbensihin siya. Sinira ng isa sa kanyang mga malalaking bato ang paboritong pet robot ni Ronnie. Habang patuloy na tumatakbo si Samuel palayo sa kanya, apat na magkakapatid ay tumitingin sa kanila mula sa tuktok ng isang bangin, at sa pag-aakalang may isang gunman mecha na umaatake sa isang tao, sila ay naghagis ng mga bomba kay Camina at sumakay sa mga hayop upang protektahan ang maliit na tao.
Sinubukan ng isa na pakalmayan si Samuel sa pamamagitan ng pag-usad ng mukha sa pagitan ng kanyang asset, at sinubukang bumangon ni Camille, ngunit ayaw magsimula ng Gurren dahil nagugutom ito. Nang makalabas siya ng mecha, tinawag siya ni Kido na Beastman, kaya sinuntok niya ang kanyang mukha at sinabihan siyang magpatingin sa kanyang mga mata sa doktor. Ang tatlong babae ay kapatid ni Kido, at humanga sila sa pagkalalaki ni Camille kaya bumukas ang lahat ng kanilang mga assets. Nalungkot si Samuel nang iwan siya ng mga ito, at humingi ng tawad ang mga babae kay Camille dahil sa pag-aakalang isa siyang Beastman. Tinawag ng magkakapatid ang kanilang sarili na Black Siblings Beastman Hunters, at nang makita ni Kido ang kanyang mga kapatid na babae na naglalaway kay Camille, nagalit siya at hinamon siya ng santukan. Ngunit nagpaputok si Yuki ng warning shot para pigilan siya, at pinagpawisan ang mga lalaki sa takot sa kanya. Pagkatapos, ang mga babae ay nakipagsapalaran sa tuyong kaparangan upang humanap ng pagkain para sa lahat, at nakakita ng isang lawa na nagpapahiwatig na ang mga hayop ay nasa malapit. Nang makita ni Yuki ang ilang ibon, hinawakan ni Yuki ang kanyang rifle para atakihin ang ilan sa kanila, ngunit nakahanap ang magkakapatid ng kakaibang halimaw at naisip nilang kakainin nila ito. Samantala, matapos malaman na sila ay papunta sa punong tanggapan ng Beastman, naisip ni Kido na nahihibang na sila sa kanilang sarili kung inaakala nilang matatalo nila ang Beastman, dahil doon naninirahan ang kilalang 16 na headed gunman. Pagbalik ng mga babae, lahat sila ay naghanda upang kumain ng inaakala nilang kakaibang uri ng halaman, ngunit nang subukan ni Samuel na kagatin ito, napagtanto nilang buhay ito, at sinimulan siyang isumpa ng nilalang. Gayunpaman, nang kakainin sila ni Camille ng buhay, tumakbo ang halimaw kasama ang kanyang mga kasama, at sinimulan silang habulin ni Kido. Nang mapagtanto niya na sila ang 16-Face Beastman, nilapitan sila ng Black Sibling sakay ng kanilang kakaibang mga kabayo. Ang mga Beastman ay pumasok sa kanilang mechas at gumulong palayo upang makatakas. Kasabay nito, sinabi ni Camille kay Samuel na pumasok sa kanyang mecha, at pinrotektahan siya ni Yuki habang tumatakbo siya patungo sa Gurren. Gayunpaman, madudurog siya ng gunman, kaya't iniligtas ni Kido ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahagis dito ng bomba, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa loob ng Gurren mecha. Sinubukan ni Samuel na nakapasok na sa lagan na makipagsabayan kay Camille, ngunit itinapon niya ito at tinamaan sa likod ng gunman mecha. Tinanong ni Samuel kung ano ang sinusubukan niyang gawin, kaya sinabi sa kanya ni Camille na gusto niyang mag-transform ng maayos, at pareho silang pinasabog ng pinuno ng Beastman. Tinatawag ang lahat ng mga kamag-anak nito, nag-transform ito sa 16-Face Calamity Rank Mecha, at habang si Camille ay nagsasalita tungkol sa kanyang magandang kombinasyon, inilunsad nito ang braso patungo sa kanya at ibinagsak siya sa lupa. Sumugod si Samuel upang tulungan siya, at napagtantong masasawi sila kung hindi sila magsasama, kaya umakyat siya sa Gurren. Ngunit muli siyang pinaalis ni Camille, at naasar si Yuki sa kanyang ginagawa dahil sa hindi maayos na pakikipaglaban. Dinilaan siya ng maliit na hayop para bumangon siya. Nagtaka si Samuel kung ano ang pinag-uusapan na makalalaking transformation ni Camille, at sa wakas ay napagtanto niya na gusto niyang tumalon siya sa kanya habang siya ay napapalibutan ng mga Beastmen. Si Samuel ay sumugod sa kanya, ngunit siya ay inatake ng 16-Face na mecha at bumagsak sa lupa. Napagtanto na malapit na siyang mapaslang, dumating si Yuki kasama si Kido upang tulungan siya, at sinabihan siyang tumakas, pinaputukan niya ang bomba ni Kido upang maging sanhi ng isang diversion. Ngunit ang tatlong babae ay inatake ng mga gunman mecha bilang isang resulta. Dahil doon, tumakbo si Samuel patungo kay Camille, at pagkatapos na makaiwas sa pag-atake at tumalon sa ibabaw ng Gurren, pinagsama ng dalawa ang kanilang mecha sa pinakahuling makina ng digmaan upang labanan sila. Nag-transform din ang Beastman, at habang nag-aaway sila, hinanap ni Kido ang kanyang mga kapatid na babae ngunit hindi niya sila makita kahit saan. Samantala, sina Samuel at Camille ay itinutulak pabalik dahil sila ay nagugutom, at ang mecha ay hindi makakuha ng kinakailangang lakas para sa kanila. Kaya, kinagat ng maliit na hayop ang kanyang sariling buntot upang bigyan sila ng mga sustansya, na nagpapagana hanggang sa maximum. Pinabagsak nila ang Calamity Rank mecha, ngunit nagsimula itong umikot sa Gurren at lagan upang lituhin ang dalawa, ngunit si Camille ay nagpatawag ng mga drills mula sa kanyang mga braso at tinuhag ang lahat ng mukha ng gunman na parang isang patpat, na winasak silang lahat sa isang iglap. Ang mga Beastman ay nawalan ng kanilang mechas ngayon, kaya sila ay tumakas.
Nang magpakita ang tatlong babae, hindi na napigilan ni Kido ang kanyang mga luha, nang makitang ayos na sila. Lahat sila ay nagmadaling pumunta kina Camina at Samuel upang pasalamatan sila sa pagprotekta sa kanilang buhay, at naisip ni Ronnie na kailangan niyang gugulin ang buong gabi sa pagkukumpuni ng mekes ng mga ito. Nang matapos ang laban, nagpaalam ang Black Siblings sa kanilang mga tagapagligtas at pumunta sa kani-kanilang paraan sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw. Kinaumagahan, nagpatrolya sina Camina at Yuki sa lugar para sa iba pang mga gunman mecha, at nang hindi sinasadyang napaupo siya sa ulo nito, hinayaan niya ang kanyang patag na asset, at naghanda itong ipasa ang hatol ng Diyos sa kanya. Habang tinuturuan ni Ronnie si Samuel ng mga bagay-bagay tungkol sa mecha, nakiusap si Camina na iligtas siya mula sa mga baliw na babae, at dahil sa kanilang laban, hindi sinasadyang nahulog sila sa isang malalim na butas sa Earth at nakarating sa isang underground village. Itinuring ng mga tao sa nayon na iyon ang mecha bilang mga Diyos at inisip na ang lahat ng nasa ibabaw ay sa kanila. Mayroon silang ulo ng mecha sa loob ng kanilang nayon na kanilang sinasamba, at dahil si Samuel at ang iba ay nagmula sa labas, ang tingin ng mga tao sa kanila ay mga mensahero ng mukha ng Diyos. Dalawang kasuklam-suklam na ulila na nagngangalang Gary at Darian ay patuloy na nagtatanong sa kanila tungkol sa celestial na lupain sa ibabaw, kaya inutusan sila ni Russell na umalis habang iniistorbo nila ang mga bisita. Sinabi niya sa iba na ang Face God ay ang kanilang Diyos at hiniling kay Yuki na takpan ang sarili, dahil ang kanyang asset ay nakakagambala sa kanya. Kaya, sinuot niya ang kasuotan ng taga-nayon, ngunit sanay na si Camina na laging nakikita ang asset niya kaya itinaas niya ang kanyang damit. Sinipa niya siya sa lupa at tinawag siyang isang kasuklam-suklam, walang pag-asa na basura ng lupa. Hiniling ni Russell sa kanila na itigil ang marahas at maalay na pag-uugali, habang ang mga tao sa nayon ay tumingin sa kanila bilang Celestian na naglalakbay sa piling ng Face God. Habang ipinapaliwanag niya sa kanila ang kanilang relihiyon, isang lalaki ang dumating at sinabi kay Russell na ang triplets ay ipinanganak sa lungsod. Dahil pinayagan lamang ng high priest na nagngangalang Magro ang 50 katao na manatili sa nayon, kailangan nilang magpadala ng 2 tao sa labas ng mundo upang mapanatili ang mga rasyon para sa lahat. Ngunit inilarawan ito ni Magro bilang isang pagpapala para sa mga tao na lumabas sa mundo ng mga Diyos. Si Camina at ang iba pa ay binigyan ng mga kalansay ng isda bilang pagkain, at nagreklamo siya tungkol dito. Ngunit ang mayroon lamang sila sa kanilang lungsod ay isang maliit na lawa at isang sirang gunman mecha, kaya kahit ang mga kalansay ng isda ay isang luho para sa kanila. Nang dumating si Russell at hiniling sa kanila na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga celestial na lupain, sinabi sa kanya ni Camina na ang malaking ulo ay hindi ang kanilang Diyos, ngunit ang mga tao sa lungsod na iyon ay naniniwala dito sa buong buhay nila. Ang kanilang nayon ay nasa bingit ng pagbagsak, ngunit nang si Magro ay kumuha ng pamamahala sa nayon, ang mga bagay ay naging mas mahusay. Humingi si Magro ng paumanhin sa lahat sa ngalan ni Russell na sinasabing kulang siya sa mga selula ng utak upang maunawaan ang kanilang mga banal na salita at ipinakilala ang kanyang sarili bilang gobernador ng lungsod. Nang humarap si Camina, sinabihan niya si Russell na umalis at hayaan ang kanilang mga bisita na magpahinga para sa gabing makalayo kay Camina, na naasar sa kanya dahil sa kanyang pagkakaroon ng attitude. Gayunpaman, bago matulog, nagpa siya si Russell na maglaan ng kanyang mga pagpapala sa Face God, at napansin niya ang isang lever sa ilong nito. Hinailan niya ito, at nang buksan yun ang mukha, may nakita siyang cockpit sa loob nito. Nagulat si Camina na gumagana pa rin ang malaking ulo, kaya sinabihan niya si Russell na kunin ito para sa isang pag-iikot. Ngunit bago pa niya ito masagot, nagpakita si Magro at pinagalitan siya dahil sa paghawak niya sa kanilang Diyos. Nagalit si Camina kay Magro, habang ipinaalala niya sa kanya ang kanyang punong nayon, ngunit sinabihan siya ng gobernador na umalis sa nayon kung wala na silang dapat gawin at umalis. Ipinatawag niya ang kanyang buong nayon, hiniling niya sa lahat na pumili ng mga patpat mula sa isang kahon ng paisa-isa, dahil ito ang kanyang paraan ng pagpili ng 2 tao na kailangang pumunta sa ibabaw. Biglang-bigla, nang wala sa oras, isang gunman mecha ang bumagsak sa nayon, at inisip ng lahat na ito ay isang Diyos. Ngunit alam na ito ay isang gunman na pinapilot ng isang beastman, inatake ito ni Yuki, at sina Camina at Samuel ay pumasok sa kanilang mechas bago sila pinagsama sa pinakahuling makinang pangdigma. Nilabanan nila ang gunman, at sinabi ni Camina sa lahat ng mga taga-nayon na lumabas dahil masasawi sila kung mananatili sila sa paligid nila.
Sinubukan din ni Russell na tumakas, ngunit natigilan siya sa kanyang kinatatayuan nang makita niyang bumangon ang face god. Sinabi muli ni Camina sa mga taga-nayon na ang mga gunman mecha ay mga kaaway ng sangkatauhan. Habang patuloy nilang nilalabanan ito, ibinagsak ng face god ang katawan nito sa kanila, at sinalakay ito ng gunman mecha ng sunod-sunod na mga welga, ngunit sinuntok ito ng face god upang itulak ito pabalik sa isang talon. Bago ito makabangon, ang face god ay inatake ang gunman para mahulog ito sa walang katapusang kalaliman, at sa paglalaban, ibinuka ng face god ang bibig nito, at nakita ni Russell si Magro na pinapaandar ito. Tinanong niya siya kung ano ang nangyayari, ngunit bigla siyang nahulog patungo sa butas, kaya hinawakan ni Samuel ang face god mecha sa huling segundo, at sinabi ni Magro sa lahat na ginagaya lang niya ang ginagawa ni Nakamina at Samuel. Nakiusap siya sa kanila na lisanin ang nayon at huwag nang istorbohin ang nayon ng higit pa sa nararanasan nila, ngunit tumanggi si Camina na gawin iyon. Nang maglaon, habang ginagamot ni Russell ang mga sugat ni Magro, hiniling niya sa kanya na sabihin ang totoo, ang katotohanan sa kanyang mga tao. Ngunit alam ni Magro na magdudulot ito ng gulo sa mga tao. Ang kanilang nayon ay walang mga mapagkukunan upang mapanatili ang isang malaking populasyon, kaya ang una niyang ginawa noong siya ay naging gobernador ay magtakda ng limitasyon na 50 katao na maaaring manatili sa nayon. Itinago niya ang lahat sa kanyang sarili sa lahat ng oras na iyon at ginamit ang relihiyon bilang isang tool, dahil alam niya na ang nayon ay malilipol kung hindi siya mananatiling mahigpit. Pinili pa niyang ipadala sina Gary at Darian sa labas dahil wala silang pamilya, at hindi masyadong maraming tao ang magdadalamhati sa kanila. Nang marinig iyon ni Russell, napagtanto niyang ipinadala ni Magro ang kanyang ina sa pagkasawi nito sa pamamagitan ng paggawa nito sa kanya, at humingi siya ng tawad sa kanya para doon. Kinabukasan, ang mga bata ay handa nang ipadala sa labas, ngunit nais ni Russell na sumama sa mga batang iyon upang mabigyan sila ng mas magandang pagkakataon na mabuhay, at nagplanong gawing tahanan para sa sangkatauhan ang ibabaw upang walang sino man ang kailangang manatili sa mga nayon sa ilalim ng lupa. Tinanggap ni Magro ang kanyang kahilingan at hiniling na dalhin niya ang banal na kasulatan, ngunit hindi marunong magbasa si Russell. Hindi rin alam ni Magro kung paano ito basahin, ngunit gusto pa rin niyang dalhin ito sa labas bilang regalo. At nang makarating ang tatlo sa ibabaw, nakita nila si Camina at ang iba na naghihintay na salubungin sila. Matapos makipagkita sa tatlo, lahat ay tumingin sa paligid para sa isang pasilidad na sapat na malaki upang ilunsad ang mga gunman mecha, at kahit na nakikita nila itong gumagalaw sa isang mapa, hindi nila ito mahanap kahit saan. Habang pinag-uusapan ng lahat ang posibilidad na ma-corrupt ang kanilang data, nahihirapang huminga si Yuki dahil lahat sila ay nasa loob ng Gurren, at ang lahat ay patuloy na umuutot ng walang katapusan. Kaya tinanong nila siya kung may mali, ngunit itinaboy niya silang lahat at sinabihan ang mga ito na maligo paminsan-minsan. Sa sandaling iyon, maraming bunny gunman ang dumaong malapit sa kanila, kaya sina Camina at Samuel ay nagtungo kay Gurren Lagann, at pagkatapos na gumawa ng mahabang talumpati tungkol sa kung gaano siya kahanga-hanga, pinabagsak niya ang mga gunman sa isang iglap. Gayunpaman, kakainin ng isa pang bunny gunman si Russell at ang mga bata, ngunit inatake ito ni Yuki, at ang huling gunman ay tumakbo para sa buhay nito. Nais agad itong tapusin ni Camina, ngunit nang sabihin ni Russell na maaari nilang sundan ito upang makarating sa punong tanggapan ng gunmen, sinundan nila ito at napadpad sa isang makapal at maulap na lugar. Lumingo-lingo sila sa paligid upang makuha ang kanilang direksyon at nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harapan nila, kaya tinanong nila siya kung ano ang ginagawa niya sa makapal na ulap, ngunit hindi siya sumagot at tumuro sa isang direksyon. Kaya sinundan nila ito at nakarating sa isang tahasang kaina-hinalang gusali. Gusto ni Russell na imbestigahan muna ito, ngunit lahat ng mga taunang karakter ay pumasok sa loob nito nang walang iniisip, at binati ng mga bunny na babae na may malalaking assets. Hinakala ng mga lalaki na sila ay nasa langit, at isang matandang hindi kagandahan na babae ang sumalubong sa kanila, na nagsasabi na ang mga kabayanihan ng Team Gurren ay sumikat sa mga tao at gusto niyang bigyan silang lahat ng gantimpala. Naghanda siya ng bonggang hapunan para sa kanila, ngunit dahil mukhang fishy ito, nakaramdam ng kakaiba si Russell tungkol dito. Ngunit ang iba ay natapos na ang 90% ng pagkain bago niya sila mabigyang babala. Habang kumakain ang lahat ng busog, binati ng tatlong kapatid na babae ng Black Siblings ang kanilang tagapagbigay ng karne na si Camina, at bumukas ang lahat ng kanilang mga assets nang makita siya.
Nakaramdam ng selos si Yuki na nakikita ang lahat ng mga babae na yumakap kay Kamina, at tinanong ni Samuel kung bakit hindi kasama ng mga babae si Kido. Kaya't isiniwalat nila na mayroon siyang dapat asikasuhin, at naghihintay sila sa kanya sa ibabaw. Gayunpaman, inatake sila ng mga gunmen, at tulad ng Team Gurren, hinabol nila ang huling natitirang bunny gunman at nawala sa makapal na ulap bago sila ginabayan ng matanda sa lokasyong iyon. Nang matapos silang lahat sa pagkain, sinabihan sila ng matandang babae na ibabad ang kanilang pagod sa pakikipaglaban sa mainit na bukal, at naisip ni Kamina na magkakaroon siya ng oras ng kanyang buhay. Ngunit ang mga mainit na bukal ay pinaghiwalay ng kasarian. Habang naliligo, itinuro ni Kamina ang kabilugan ng buwan at ipinahayag ang kanyang pagnanais na maglakbay sa buwan balang araw. Naisip ni Samuel na tuluyan ng kumalas ang huling buo na tornilyo sa kanyang utak, ngunit para kay Kamina, walang imposible basta't ibibigay nila ang kanilang makakaya. Nang sabihin niya iyon, kahit si Samuel ay naisip na sa kalaunan ay makakaalis na sila sa planeta, at habang patuloy nilang pinag-uusapan ang kanilang mga plano para sa hinaharap, napansin ni Samuel na ang hot spring ng mga babae ay kakaibang tahimik. Kaya tinulungan niya si Kamina na umakyat sa pader para tingnan ito, ngunit nakita niyang walang tao sa hot spring. Biglang nag-transform ang matandang babae bilang isang beastman, at pagkatapos ibunyag na ang lawa ay bahagi ng kanyang mecha, itinapon niya ang dalawa sa isang butas. Ang mga babae ay nakulong sa loob ng gunman, at si Samuel at Kamina ay nagmamadaling pumasok sa loob ng kanilang mecha, ngunit ang ilang mga bunny ay tumakas kasama ang Gurren, at habang si Russell ay papunta sa kanilang lokasyon, nakita niya ang mga bunny na iyon na tumatakbo kasama ang Gurren mecha. Samantala, nagalit si Yuki na naakit nila ang isang magandang babae na tulad niya sa isang bitag, at habang si Kamina ay tumalon sa gunman, sinira niya ang hole upang palayain ang lahat at makapasok sa loob ng gusali. Nag-transform ang mga bunny girls bilang mga beast, at habang ang lahat ay nakikipaglaban sa mga beast bunny girls, si Samuel at Ronnie ay malapit ng lapidin ng gunman, ngunit isang pagsabog ang nagpatigil dito. Nang ang iba ay nakarating na sa control room matapos talunin ang mga beastmen, at nang ang ilang bunny girls ay nagtambang kay Kamina, nagalit siya dahil ang mga magagandang bunny girls na nilikha ng Diyos ay kanyang kaaway at pinabagsak silang lahat. Nagmamadaling iligtas sila ni Samuel mula sa control room, at pagkatapos nilang magsiksikan lahat sa maliit na cockpit nito, tumalon siya sa hangin at nakita si Russell na naghihintay sa kanila kasama ang Gurren mecha. Hindi nag-aksaya ng oras, sinamahan ito ni Samuel, at nang si Kamina ay nasa loob na ng Gurren, gumamit siya ng malalaking salamin upang durugan ang mga gunmen. Nagsimulang tumalon si Yuki sa tuwa, ngunit nang maalis ang nagtatakip ng kanyang plot asset, nakita ng mga lalaki ang isang sulyap sa kanyang malalaking asset na nagliliwanag, at tumakbo siya palayo sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, sila ay pinasabog ng isang pagsabog mula sa malayo, at nang bumangon si Kamina, nakita niya si Vince na dumating upang maghayganti, na tinawag si Kamina na isang talunang lalaki. Inutusan niya silang ibalik ang kanyang helmet ngunit may dignidad siya na huwag makipaglaban sa kanila hanggat hindi sila nagsusuot ng ilang damit. Habang nakikipaglaban siya kina Gurren at Lagan, tinawag siya ni Kamina na talunan para sa pagbibigay sa kanila ng oras upang ayusan ang kanilang mga sarili, ngunit ang isang tagumpay na walang tamang laban ay hindi magbibigay kay Vince ng karangalan. Itinulak niya sila sa ere gamit ang kanyang slash, at habang sila ay gumulong sa hangin, tumalon siya para hatiin sila sa kalahati gamit ang kanyang katana. Ngunit nahuli ito ni Kamina gamit ang mga ngipin ng Gurren mecha, at pinabagsak sila ni Vince sa lupa, na nagdulot ng malaking pagsabog. Habang nasa mukha nila, inutusan niya silang ibalik ang kanyang helmet ngunit sinabi sa kanya ni Kamina na kunin ito ng puwersahan at pinutol ang kanyang katanes gamit ang mga drills. Nakipag-away sila sa kabisera ng mga gunmen sa pamamagitan ng pag-atake kay Vince, at habang ipinagmamalaki niya ang kapangyarihan ng kabisera, isang literal na nuke ang tumama sa kanila mula sa malayo, at nakita ng lahat ang isang malaking gunman na papalapit sa kanila. Kasing laki ito ng bundok at inatake sina Gurren at Lagan gamit ang firepower na hindi pa nakita ng tao. Gamit ang pagkakataon, ginamit ni Vince ang sandata sa ulo ng kanyang mecha para salakayin sila, at ang mobile na Fortress Gunman Gun Senador ay humarap sa kanila gamit ang malaking katawan nito. Napagtanto ni Ronnie na ang base ng kaaway na hinahanap nila ay talagang ang Gun Senador mecha, at naghanda si Kamina na makipag-ugnayan dito, dahil gaano man ito kalaki, pinatatakbo pa rin ito ng isang tao.
Gayunpaman, gusto ni Yuki na makabalik siya dahil delikado ang pakikipaglaban dito, at kahit si Samuel ay sinubukang bigyan ng katuturan si Camina sa kanyang utak na walang mga brain cell, ngunit desidido siyang labanan ito anuman ang mangyari. Si Thor, isa sa 4 na general ng Spiral King, ay nagbabala sa mga mahihanang tao na sila ay nagdulot ng galit ng kanilang pinuno, kaya siya ay dumating upang ipakita sa kanila ang kanilang lugar. Sinimulan niya itong pasabugan ng mga pampasabog mula sa malalaking kanyon, at pinalipad ang mga ito sa himpapawid bago bumagsak sa lupa. Kaya't nakiusap si Yuki kay Camina na bumalik, ngunit sa pagiging baliw niya, muli siyang lumaban sa Gun Senador Mecha. Gayunpaman, nasugatan ang binti ng Gurren Lagann, at sinabi ng lahat kay Camina na sumuko at bumuo ng tamang diskarte upang talunin ang kanilang kaaway na masyadong malakas para sa kanila. Ngunit ginamit niya ang kanyang fighting spirit upang ayusin ang binti at sumugod muli sa Gun Senador Mecha. Habang pinapasabog sila ng kanyon nito, nag-isip si Camina ng paraan para makasakay sa malaking mecha, at hinampan sila ni Thor ng Nok. Isang malaking ulap ang nalikha bilang isang resulta, at sila ay natambos sa hangin sa pamamagitan ng pagsabog, ngunit sinamantala ang pagkakataong lumipad patungo sa base ng Gun Senador Mecha. Pinaputukan sila ni Thor ng bawat kanyon ng kanyang mecha, ngunit nagmanyobra sila sa paligid ng mga pagsabog at pinabagsak si Vince sa lupa gamit ang isang sipa. Ang iba ay nanunood sa laban na iyon mula sa malayo, ngunit napansin sila ni Thor at binato sila ng gunman, dahil balak niyang wakasan silang lahat. Inatake sila ni Yuki gamit ang isang pistol dahil wala siyang rifle sa kanila, at nang malapit na silang masira, isa-isang winasak ng misteryosong mecha ang lahat ng mga gunmen. Nang bumukas ang cockpit nito, nakita ng lahat si Kido na lumabas dito. Sabay na itinoon ni Camina at Samuel ang kanilang atensyon kay Thor, at naisip na hindi niya sila maaatake kapag sila ang nasa ibabaw nito. Ngunit nang subukan nilang atakihin ito, sinampal sila ni Thor gamit ang braso ng kanyang mecha at inihagis sila na parang laruan. Hinawakan niya ang magkabilang binti ni Gurren Lagann at pinaghati-hati, ngunit nailigtas ang dalawa sa pamamagitan ng pagpapaputok sa kamay nito gamit ang kanyan ng kanilang kasamahan. Si Kido ay kasama rin niya sa sarili niyang mecha, at inihayag ni Yuki na ang mga tao ay inspirasyon si Camina, kaya lahat ay nagsisikap na kopyahin siya. Ilan pa sa kanilang mga kaibigan ay papunta na upang tulungan sila sa labanan. Palibhasa'y naasar dahil pinahihirapan siya ng ilang tao, inatake sila ni Thor at nagpatawag ng mas maraming gunman para lipulin sila. Habang tinatalo ng lahat ng gunman na iyon ang Gurren Lagann, nakiusap si Yuki kay Camina na umatras sa ngayon, na sinasabi na kailangan niyang manatiling buhay upang pamunuan ang kanilang mga bagong kaibigan. Ngunit hindi siya ang tumatakas sa isang away. Nang mapabagsak sila, hiniling ni Samuel kay Camina na umatras kahit minsan lang sa kanyang buhay, ngunit alam ni Camina na hindi sila makakatakas sa gunman mecha na iyon, kahit nasubukan nila. Sa sandaling iyon, nag-isip si Samuel ng plano para ibagsak ito, at nang sabihin niya ito kay Camina, hinayaan niyang kontrolin niya ang Gurren Lagann. Sinimulan niyang akitin ang mecha ng kalaban sa paraang pinasabog sila nito gamit ang lahat ng mga kanyon sa ibabaw nito, ngunit nailagan ito ni Samuel at nagpaputok ng mga bomba sa paligid nito habang tumatakas. Nang matrap sila sa gilid ng isang bangin, naisip ni Vince na sa wakas ay tapos na sila, ngunit na-trigger ni Samuel ang mga bomba sa pamamagitan ng paghuhukay sa lupa, at nahulog si Gun Senador Mecha sa isang kuweba na nilikha ng mga pagsabog. Habang bumabagsak ito, binalaan sila ni Vince na ang Gun Senador Mecha ay bahagi lamang ng kabuuang kapangyarihan ng kabisera, kaya ang kanilang pansamantalang tagumpay ay balewala. Pagkatapos, bumalik sina Samuel at Camina sa kanilang mga kaalyado at nakita ang 6 na bagong gunman na sumali sa kanilang squad. Sa gabi, inayos ni Ronnie ang Gurren Mecha, at ibinunyag ni Diego na nang maglakbay ang lahat ng mga tao sa kanyang nayon sa Jaya Village, hinanap ng mga mandirigma ang gunman upang mahuli nila sila, tulad ng ginawa ni Camina. Ang mga piloto ng mga gunman na iyon ay isa-isang nagpakilala sa lahat, at bilang kanilang pinuno, binati silang lahat ni Camina ng isang mahabang talumpati at inihayag ang kanyang mga plano na hulihin ang Gun Senador Mecha at gawin itong kanilang bagong punong tanggapan. Nang tanungin ni Samuel kung paano niya planong gawin iyon, itinuro siya ni Camina, at sinabi ni Ronnie sa lahat na kapag pinagsama ang kanilang mecha, ito ay matutupad sa pamamagitan ng pagkuha ng Lagann sa sistema ng Gurren. Ito ang tunay na kakayahan ng Lagann Mecha, kaya kung mayroon siyang kinakailangang lakas sa pag-iisip, makokontrol ni Samuel ang Gun Senador.
Habang pinapanood ni Kamina ang kabilugan ng buwan sa ibabaw ng Goren Mecha, pinuntahan siya ni Yuki, at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang patuloy na manalo para mabigyan niya ang lahat ng mundo kung saan malaya silang makakalakad ng walang anumang pag-aalala. Pinuri niya ito para sa kanyang pagnanais at tunay na iginagalang, ngunit kahit na, hindi niya nais na gumawa siya ng anumang bagay na kabaliwan muli tulad ng kanyang huling laban. Hanggang ngayon, palaging may paraan sa kanyang kabaliwan, ngunit noong huling laban, sumugod siya doon nang walang iniisip. Kung wala si Samuel, baka napaslang na siya, at natakot si Yuki. Biglang sumabog ang isang malaking bulkan sa di kalayuan, at lahat ay napatingin dito ng may pagtataka, ngunit natakot si Samuel. Kaya pinuntahan siya ni Yuki, at nang malaman niyang hindi siya makatulog, napagtanto niya na na-pressure siya. Gayunpaman, hindi makatulog si Samuel dahil mahal niya ito, ngunit nahihirapan siyang aminin ito at kinausap siya tungkol kay Kamina upang magambala ang kanyang sarili. Bago umalis, binigyan siya ni Yuki ng isang tasa ng tsaa at pinuntahan si Ronnie, na nag-upgrade ng kanyang rifle para sa kanilang susunod na laban. Hindi niya pinahintulutan ang sino man na makialam sa kanyang rifle hanggang ngayon, ngunit alam niya na ang kabiguan ay hindi isang opsyon sa kanilang susunod na laban, at hindi kayang talunin ni Samuel at Kamina ang Gun Senador Mecha ng mag-isa. Pagkatapos, pinuntahan niya si Kamina habang kumakain ito at kinis siya nang wala sa oras. Nagulat siya noong una, ngunit dahil may nararamdaman din siya para sa kanya, niyakap ng dalawa ang isa't isa, at sinabi sa kanya ni Kamina na gagantihan niya ang kiss sa pamamagitan ng pagwasak sa likod nito pagkatapos ng kanilang away. Lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan sila ni Samuel mula sa mga palumpong at tumakbo palayo upang pumulupot sa kanyang mecha dahil mahal niya si Yuki, at ayaw niya makitang may kasama itong iba. Nang lumapit si Kamina sa kanya, nagulat siya, at sinabi sa kanya ng tol-unang lalaki na ibigay ang kanyang makakaya bukas. Nang sumunod na araw, ibinunyag niya ang planong gambolain ang Gun Senador Mecha sa lahat ng mga gunmen na mayroon sila, at payagan si Samuel na gamitin ang Legan para mapunta sa ulo ng Gun Senador para makambay niya ito. Kapag ginawa niya iyon, gagamitin nila ang Behemoth Mecha para durugan ang iba pang mga gunmen, at lahat ay nasa sabik na marinig ang kanyang plano. Nang handa na ang lahat at ipinaliwanag, sinimulan ng mga piloto ng gunman ang kanilang paglalakbay patungo sa labanan, at lumukso si Yuki sa Rock Mecha. Ang iba sa kanilang mga kaalyado ay nagnanais ng lahat, at pagdating sa kuweba, inutusan ni Kamina ang lahat na sumalakay, ngunit alam ni Vince at ng iba pa na sila ay lulusoban. Gayunpaman, pinaghinalaan na iyon ni Kamina, at lahat sila ay naghagis ng malalaking bato mula sa tuktok ng bangin upang sirain ang mga armadong kaaway. Gayunpaman, nagawang putulin ni Vince ang mga ito gamit ang kanyang katana, at nang pagtawanan ni Kamina ang kanyang tol-unang katawan, nagalit siya. Ngunit sinabihan siya ni Thor na huwag magalit sa mga sinasabi ni Kamina, dahil ang kanilang mga pag-atake ay hindi man lang makapinsala sa kanyang mecha. Gayunpaman, nang pinasabog siya ni Jego ng kanyan sa kanyang mecha, nagalit siya sa kanyang sarili at inutusan ang mga gunport na ihagis ang lahat ng lakas ng putok sa kaaway. Ipinagpatuloy niya ang paglulunsad ng gunman patungo sa kalaban, at nagawang paputukan ni Yuki ang apat sa kanila gamit ang kanyang rifle ngunit hinarang ni Vince ang iba pa niyang mga putok. Si Kamina ay sumugod na harapin siya mismo, at dahil magkaharap sila nagtataka si Vince kung bakit nawawala ang ulo sa tuktok nito, at sinabihan ni Kamina si Samuel na pumunta sa Gun Senador Mecha, mag-drill sa lupa. Pumunta si Samuel sa blind spot ng Gun Senador sa ibabaw nito at nag-drill sa control room. Nang tanungin ni Vince kung ano ang sinusubukan niyang gawin, ibinunyag ni Kamina na sinusubukan nilang pagsamahin ang Legan sa Behemoth upang kontrolin ito, at nakaramdam siya ng pagkabigo, kaya inatake niya si Kamina. Ngunit gumanti siya sa pamamagitan ng pag-overwhelming sa kanya ng mga pag-atake, at nagtaka si Vince kung paano siya naging magaling sa ganoong kaikling panahon. Nang sinubukan siyang tambangan ng isang gunman, pinaputukan ito ni Yuki, dahil nangako siyang tatakpan ang likod nito para makalaban niya si Vince nang hindi nababahala. Samantala, pinabagsak ni Kamina ang dalawang gunman, ngunit aksidenteng napaputukan siya ni Samuel dahil hindi niya makontrol ng maayos ang Gun Senador Mecha. Hindi siya nakasanib ng maayos sa Behemoth, at nagtaka si Russell kung may inaalala siya, dahil ang kapangyarihan ng Legan ay nakatali sa kanyang mental na estado. Kasabay nito, napagtanto ni Thor na kontrolado na ng kaaway ang Gun Senador, kaya pumunta siya sa kanyang mecha bako upang durugan ang kanyang mga kaaway.
Dahil hirap na hirap si Samuel na kontrolin ito, sinabihan siya ni Kamina na iangat ang kanyang ulo, ngunit ang nakitang pagkiss sa kanya ni Yuki ay nagpapigil sa kanya na makapag-concentrate. Nang mapansin na nabigo sila sa kanilang plano, inutusan ni Vince ang lahat ng mga gunman na umatras sa gun senador, ngunit pinigilan siya ni Kamina at inutusan ang kanyang mga kaalyado na panatilihing nakapin ang gunman habang siya ang bahala kay Samuel. Tumalon sa behemoth, sumugod siya kay Samuel, at nang buksan niya ang hatch sinuntok ni Kamina ang walang silbing mukha niya. Binalaan niya si Samuel na kung sakaling mawala sa paningin niya ang kanyang layunin, susuntukan niya ito muli dahil alam niya kung ano talaga ang kanyang kaya. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay nakontrol ni Samuel ang gun senador Mecha, at bumalik si Kamina sa Gurren. Ngunit inatake siya ni Thor mula sa ilalim. Habang nataboy siya sa hangin, inatake siya ni Vince gamit ang kanyang malaking salaming pang-araw, at ginamit ni Thor ang kanyang glaive para sirain ang kanyang binti. Gayunpaman, tumanggi si Kamina na sumuko, kaya habang hawak ni Vince ang Gurren sa kanyang pwesto, tinusok siya ni Vince sa katawan at halos hatiin ito sa 2 piraso. Hinakala ng lahat na siya ay nasawi, dahil ang lahat ng reading sa kanya at sa kanyang mecha ay napunta sa 0. Kaya't si Samuel, sa kanyang pagkabigo, hinayaan ang gun senador na mawala ng kontrol at itinaas ang lupa sa pamamagitan ng pagpapaputok ng lahat ng mga kanyan dito ng walang layunin. Ang mga bulkan sa malapit ay natakpan ang lupa sa magma, at habang si Samuel ay napataboy ni Vince sa kalangitan, ang iba ay nakiusap sa kanya na hilahin ang sarili, habang siya ay dumiretso sa bunganga ng isang bulkan, na dumudugo mula sa lahat ng dako sa kanyang katawan. Naisip ni Kamina na kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa, kaya nang mawalan ng pag-asa si Samuel, sinuntok muli siya ni Kamina gamit ang braso ni Gurren at ipinaalala sa kanya ang kanilang ambisyon na masakop ang lahat. Napagtanto na siya ay buhay pa, sa wakas ay bumalik si Samuel sa kanyang katinoan at sinabi sa kanyang mga kaalyado na sumakay sa gun senador, dahil ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Gayunpaman, pinasabog silang lahat ni Thor upang pigilan silang maggrupo, kaya sinabihan ni Kamina si Samuel na magsama muli sa Gurren at Lagan. Sumugod siya sa kanya dala ang malalaking salaming pang-araw, at nang magsama ang dalawa, lahat ng mga kakampi nila ay naghiyawan sa tuwa. Inutusan ni Thor ang lahat ng kanyang mga gunman mecha na makipagtulungan sa kanya, ngunit tinusok silang lahat ni Kamina sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga drills sa kanyang mecha, na sinisira silang lahat sa isang iglap. Nang hampasin siya ni Thor ng Hell's Blaze mula sa kanyang glaive, pinigilan ito ni Kamina gamit ang kanyang kamay at sinabihan si Samuel na laging maniwala sa kanyang sarili, anuman ang mangyari. Dahil nalilito siya kung bakit niya sinasabi iyon, inihagis ni Kamina ang kanyang salaming pang-araw kay Thor, at pagkatapos niyang matrap sa mga ito, ginamit niya ang kanyang ultimate move, Giga Drill Break, para bumukas ang isang butas sa Baku Mecha kung saan si Thor ay sumabog sa mga piraso. Nagpaalam si Kamina kay Samuel at pumanaw sa kanyang mga sugat. Hindi makapaniwala ang lahat na nasawi na siya, dahil kahit nanalo sila sa mapagpasyang labanan, nawalan sila ng isang bagay na hinding-hindi mapapalitan. Samantala, sa lungsod ng Tilen, sa punong tanggapan ng Beastman, nalaman ng Spiral King na nagngangalang Lord Gordon na nasawi ang isa sa kanyang 4 na general. Naisip ng ibang mga general na malamang na minaliit ng matandang general ang kanyang mga kalaban. Dahil ang mga tao ay lumalaki sa isang mas malaking banta, humingi ng pahintulot si Pamanda kay Lord Gordon na kunin muli ang gun senador Mecha, ngunit gusto ni Adana na bigyan siya ng pagkakataon ng hari, dahil si Thor ay isang mahal na kaibigan sa kanya. Natuwa si Lord Gordon na ang mga nilalang na nilikha niya ay nakabuo ng damdamin ng pagkakaibigan, at nagbigay kay Adana ng pagkakataon na ipakita ang kanyang kapangyarihan at takot sa mga tao. Ang mga general ay isa-isang umalis, at nagtaka si Lord Gordon kung bakit ang mga tao ay lumaban ng husto kung ang kasawian ang kanilang tanging kapalaran. Kasabay nito, nakipag-away si Samuel sa isang gunman at sinabihan si Kido na umatras, sinira niya ang gunman sa pamamagitan ng pagsira sa mukha nito at ibinagsak ito sa isang batong pader para sumabog ito. Ang gun senador Mecha ay ganap na nasa kontrol ng sangkatauhan 7 araw pagkatapos ng kasawian ni Kamina, ngunit huminto ito dahil hindi nila ma-stabilize ang output ng makina nito. Nahirapan si Nakiyo at Raso na kontrolin ang kanilang bagong mechas dahil hindi nila makuha ang pamamahagi ng kapangyarihan nito. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Diego na sila ay kahanga-hanga pa rin, at inihayag ni Ronnie na sila ay pupunta sa silid ng makina.
Pinalitan nila ang pangalan ng senador ng Dyer dahil iminungkahi ito ni Camina, at mayroon itong pasilidad sa pagkukumpuni ng mecha, kasama ang mga silid na kompleto sa kagamitan para sa mga tao. Kaya ang kailangan lang nilang gawin ay paandarin ng maayos ang makina nito. Maayos na ang Gurren na parang bago, kahit na matapos ang lahat ng labanan, salamat sa repairing facility na iyon. Pinagalitan ni Kido si Samuel, dahil magkasama sila sa Gurren at Lagann, ngunit ayaw makipagtulungan ni Samuel sa kanya. Gusto niyang siya mismo ang magpilot sa lahat ng pasanin. Kaya sinabi sa kanya ni Kido na kung mayroon siyang parehong tapang sa kanilang huling laban, si Camina ay buhay pa rin. Humingi ng paumanhin si Kiyo sa sinabi ng kanyang lalaking kapatid, ngunit sumang-ayon si Samuel sa kanya, dahil sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkasawi ni Camina at gusto niyang lumakas para pumalit sa kanya. Pagdaan kay Russell, tinanong niya kung bakit hindi iniligtas ng pekeng Diyos niya si Camina at tinutuya ang kanyang relihiyon. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya kung gaano siya kawalang galang, at humingi ng tawad bago pumunta sa kanyang silid upang magmukmak sa kalungkutan. Samantala, si Yuki ay nagpractice sa kanyang pagmamarka habang ang mga bagong piloto na sumali sa kanila ay nag-uusap tungkol kay Kido bilang kanilang potensyal na bagong pinuno, dahil hindi mapagkakatiwalaan si Samuel, at ang pagiging pinuno niya ay maaaring mga hulugan ng kapahamakan ng Gurren. Nang pinagalitan sila ni Yuki, umalis sila, at umupo siya kasama ni Jego upang pag-usapan ang iba pang mga general ng Spiral King, na sa kalaunan ay makakaharap nila. Bagamat umuulan, kumakain si Yuki ng mainit na pagkain, at naisip niya na lahat iyon ay salamat sa sakripisyo ni Camina. Gayunpaman, hindi siya ang unang kasamang nawala sa kanya, at naalala ang mga sakripisyo ng kanyang mga kaibigan mula sa Littner na nagbigay daan sa iba pang sangkatauhan na manig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naghihilom ang butas sa kanyang puso tulad ng dati, at sinisi niya ito kay Camina, na nangako ng 10 beses na susuklian ang kiss, ngunit ang tanging naibigay nito sa kanya ay kalungkutan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, nang ma-detect nila ang isang grupo ng mga gunman na papalapit sa kanila, nag-alok si Russell na ay piloto ang Gurren at samahan ang Lagann para labanan sila. Tumalon sa gitna, pinabagsak ni Samuel ang isang grupo ng mga gunman mecha sa kanyang paglanding at marahas na inatake sila, dahil gusto niyang parusahan ang lahat ng mga gunman sa pagkuha ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Patuloy niyang sinisipa ang isang nasawi na gunman, at nang salakayin sila ng ibang mechas, sumigaw si Russell, ngunit pinaalalahanan siya ni Samuel na hindi kailanman sumigaw si Camina, anuman ang mangyari, at sumugod sa kaaway ng walang pakialam sa kanyang buhay. Pinasabog niya ang mga ito, ngunit nang subukan niyang maglunsad ng mga drills sa kanyang braso upang tapusin ang mga ito, pumanggi ang Gurren Lagann na gawin ang kanyang utos at nagsimulang maglabas ng enerhiya, na hindi ito makontrol. Pinalaya ni Samuel ang kanyang sarili mula sa Gurren at tumalon sa isang napakalalim na butas kasama ang Lagann mecha. Nang tanungin ni Kido si Russell tungkol sa nangyari, sinabi niya sa kanila na humiwalay ang Lagann sa kanya pagkatapos magwala at nahulog sa lambak. Pagkagising pagkatapos ng ilang oras, nagtaka si Samuel kung bakit hindi tumutugon sa kanya ang mga kontrol ng Lagann mecha. Matapos itong paandarin, umakyat siya at nakakita ng hindi mabilang na mga kahon ng metal sa isang malawak na bakanteng field. Sa sandaling iyon, nakita niyang ibinaba ng isang gunman ang isa pa sa mga kahon na iyon, at nang makita niyang may drill keyhole ito, ginamit niya ang kanyang susi para buksan ito at nakita si Nika na natutulog sa loob ng kahon. Matapos siyang batiin, tinanong niya si Samuel kung sino siya at natuwa siya nang makitang nasa labas na siya ng mundo. Magarbo ang kanyang mga damit, at pagkalabas sa kahon, hinawakan niya ang mukha ni Samuel, nagtataka kung bakit ito ay katulad niya. Siya ay nanirahan kasama ang mga beastman sa buong buhay niya, kaya nang sabihin sa kanya ni Samuel na siya ay isang tao, tinanong niya kung ano ang mga tao at nagtaka kung ang lahat ng mga tao ay pareho kay Samuel. Ngunit sinabi niya sa kanya na ang lahat ng tao ay magkakaiba, at ibinigay sa kanya ang kanyang sapatos upang hindi siya madumihan ng putik. Pagkatapos nilang magpakilala sa isa't isa, tinanong niya si Samuel kung ano ang nasa likod niya, at napagtanto na ang tinutukoy niya ay isang gunman mecha. Ang dalawa ay tumakbo palayo, at nalaman ni Nika na ang mga gunman mecha ay ang mga kaaway ng sangkatauhan. Pagkatapos nilang makapasok sa loob ng Lagann, si Samuel ay nagutos na batasin ang katawan ng mecha na iyon, ngunit tumanggi ang Lagann mecha na gawin ang kanyang sinabi, at sila ay nahampa.
Habang nagtataka siya kung bakit hindi na siya sinusunod ng lagan, lumapit sa kanila ang gunman, kaya sinabihan niya si Nika na tumakas habang lalaanan niya ito ng oras sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay, dahil nasusuka siyang makita ang ibang tao na nasasawi sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya sa harap ng napakalaking gunman na iyon, at nang makitang natatakot siya, hinawakan ni Nika ang kamay niya at tumakbo palayo sa kanya. Gayunpaman, naglunsad ng misil ang gunman patungo sa kanila, ngunit pinasabog ito ni Yuki sa himpapawid gamit ang kanyang rifle, at ginamit ni Kido ang malaking matulis na ulo ng kanyang mecha upang mabutas ang gunman at hatiin ito sa kalahati. Pagkatapos, bumalik silang lahat sa kanilang kampo, at nagulat si Nika nang makitang nabuo ang mga tao sa iba't ibang hugis at sukat. Hindi pa siya nakakita ng ibang tao maliban sa kanyang ama, at pagkatapos marinig ang kanyang kwento, tinanong siya ni Diego tungkol sa kanyang nayon. Ngunit wala siyang alam tungkol dito, dahil hindi siya kailanman nakipagsapalaran sa labas dahil sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang mundo sa labas ay mapanganib. Gayunpaman, pinalaya si Nika nang galitin niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa dahilan kung bakit siya ipinanganak at naisip ng lahat na ang kanyang ama ay isang kakaibang tao. Samantala, narinig ni Russell na tinanong ni Samuel ang lagan kung iiwan din niya siya, tulad ni Kamina, at gusto siyang tulungan. Ngunit pinigilan siya ni Yuki, dahil alam niyang walang anumang sasabihin ang makakatulong sa nagdadalamati niyang puso. Bigla silang natambo dahil sa isang pagsabog at nakita nila ang isang malaking pader ng tubig na nakapalibot sa Daigoran. Tinanong ni Ronnie si Samuel kung nasaan siya, ngunit hindi siya tumugon, at si Adana ay lumukso sa Daigoran's deck sa kanyang mecha. Nakilala ni Nika ang kanyang boses, at isang mukhang payaso ang nag-utos na paputukan siya, ngunit hindi siya nagaksaya ng oras na sirain ang mga kanyan. Sina Yuki at Russell ay nagmamadaling makipag-away sa kanya, at si Samuel ay nabigla nang makita si Nika na tumatakbo din patungo kay Adana, na nagpapakita na siya ang unang prinsesa at anak ng Spiral King na si Lord Gordon. Ginamit niya ang kanyang autoridad para utusan si Adana na umalis. Tumanggi siyang maniwala na si Nika ay isang prinsesa, dahil walang prinsesa ang lalabas sa kabisera. Kaya't sinabi sa kanya ng kanyang kababata na siya ay, sa katunayan, si Prinsesa Nika. Ngunit nagpa siya si Adana na tapusin siya gayunpaman at binalak na gawin itong tila isang aksidente. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga transmission ay naitala. Kaya, pagkatapos sabihin sa mga tao na babalik siya, umalis si Adana. Ang lahat ay naghinala kay Nika pagkatapos, at sa telen, nalaman ni Lord Gordon na tumakas si Adana sa harap ng kaaway. Ngunit sinabi niya sa kanya na ang mga tao ay hawak si Prinsesa Nika bilang bihag. Gayunpaman, matagal na niya itong pinalayas, at dahil hindi siya nasabihan tungkol sa pangyayaring iyon, nakiusap siya kay Lord Gordon na bigyan siya ng isa pang pagkakataon at nag-alok na tapusin ang lahat ng sangkatauhan sa pagsikat ng araw upang patunayan ang kanyang katapatan. Pumayag si Lord Gordon, ngunit ito na ang huling pagkakataon na ibinigay niya sa kanya. At paglabas niya ng throne room, nakatagpo niya si Vince. Gusto niyang hayaan siya ni Adana na samahan siya, ngunit patuloy nitong hinahampas ang mukha nito habang kinukumpleto nito ang kanyang pangungusap at sinabi sa kanya na dalhin ang kanyang hindi kagwapuhan, walang silbi, walang kwentang sarili saan man siya nanggaling bago umalis. Samantala, sa Daigoran, umupo si Nika kasama sina Gary at Darian upang kumain ng tanghalian, habang ang lahat ay nakatayo sa paligid niya at pinakain pa si Diego sa pamamagitan ng tinidor. Biglang pumasok si Kido para tanungin kung bakit naging mabait silang lahat sa kanya, ngunit tulala si Nika kaya patuloy siyang ngumiti, at sinabi sa kanya ni Kido na siya ang pinuno ng Team Dijon. Naisip niya na hindi magbabago ang pagiging cute nito sa pagiging kaaway nila. Pero hindi man lang alam ni Nika kung ano ang kaaway, kaya ipinaliwanag ito ni Kido sa kanya. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan ang karamihan sa mga bagay na sinasabi nito, at patuloy na nagtatanong sa kanya upang tila siya ang nagtatanong sa kanya sa halip. Nang pinuri siya ni Nika, napagtanto niyang walang patutunguhan ang kanilang pag-uusap, kaya't hiniling niya kay Samuel na makipag-away at sabihin ito kay Nika dahil siya ang nagdala sa kanya doon. Nalaman niya na ang kanyang ama ay gumagawa ng kakilakilabot na mga bagay sa mga tao, at nalilito dahil hinding-hindi nito gagawin ang mga bagay na iyon nang walang dahilan. Ngunit naniniwala siya na ang mga taong kasama niya ngayon ay hindi rin masama, kaya sinabi sa kanya ni Samuel na pinaslang ng kanyang ama ang nag-iisang tao sa mundo na nagmamahal sa kanya, at hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya ang higit patungkol sa taong iyon.
Kasabay nito, habang inaayos ni Ronnie ang Daigoran, tinanong siya ni Russell kung ayos lang ba si Samuel pero ayaw niyang sayangin ang oras niya sa kanya, dahil kapag hindi niya naayos ang Daigoran, mas maraming masasawi. Alam niya na ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang lagan ay dahil hindi nito nararamdaman ang pagtulong sa isang batang nawalan ng gana na mabuhay. Samantala, sinabi ni Samuel kay Nika ang lahat tungkol kay Camina, at napagtanto kung gaano siya kahalaga sa lahat, alam na niya ngayon ang dahilan kung bakit kinasusuklaman siya ng lahat. Ngunit pakiramdam ni Samuel ay walang nagtatanim ng anumang galit sa kanya, dahil hindi kailanman lumaban si Camina dahil sa puot at nais lamang niyang protektahan ang sangkatauhan. Sumang-ayon si Yuki kay Samuel at gusto niyang ipagpatuloy niya ang pag-uusap tungkol kay Camina. Kaya ikinwento ni Samuel sa kanila ang nangyari noong siya ay nakulong sa kanyang nayon dahil sa isang lindol. Siya ay natakot dahil ang kanyang mga magulang ay inilibing ng buhay sa parehong paraan at nawalan ng pag-asa. Ngunit patuloy siyang itinulak ni Camina ng may ngiti sa kanyang mukha, at pinahintulutan nito si Samuel na mahukay ang lahat mula sa panganib. Kung sumuko siya sa araw na iyon, lahat ay nasawi. Pero ang dahilan kung bakit hindi siya sumuko ay dahil kay Camina, at dahil doon, pakiramdam niya ay wala siyang magagawa kung wala siya at gusto niyang maging susunod kay Camina para magawa niya ang kanyang bahagi para sa kanya. Maya-maya, isang scout sa tuktok ng Daigoran ang nakakita ng tsunami na paparating, at napagtanto ng lahat na bumalik si Adana upang maghayganti. Gayunpaman, hiniling niyang makipag-usap kay Nika, at batid na kailangan pa nila ng oras para mag-ayos sa Daigoran, pumayag si Kido na ipadala siya para harapin ang kaaway. Hindi iyon naintindihan ni Samuel dahil pakiramdam niya ay may mali, ngunit nag-alok si Nika na pumunta, at sinabi ni Yuki sa kanila na maaaring mapigil niya ang laban. Gayunpaman, hindi siya nagtiwala sa kanya, at sinabi sa kanya na itututok sa kanya ang kanyang rifle kung sakaling gumawa siya ng anumang bagay na hindi kapani-paniwala. Paglapit kay Adana, tinanong niya kung pinapahirapan ng mga beastman ang mga tao, kaya sumagot siya ng oo at ipinahayag na inutusan sila ni Lord Gordon na tapusin ang bawat huling tao na natagpuan nila sa ibabaw. Naiinis si Nika na wala silang sariling kalooban na mapagtanto na gumagawa sila ng masasamang gawain, ngunit naniniwala si Adana na ang mga tao ay mga uod lamang at ang kanilang pag-iral ay hindi gaanong dapat ikabahala. Nang marinig ito, inutusan siya ni Nika na dalhin siya kay Lord Gordon dahil gusto niyang pag-usapan ang bagay na ito sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Adana na hindi na siya prinsesa dahil pinalayas siya ng Spiral King at iniutos na tapusin siya kasama ng mga tao. Nang marinig iyon, napagtanto ni Samuel kung bakit siya itinapon sa isang lambak sa loob ng isang kahon at nakiusap kay Ladja na magtrabaho, dahil alam niyang wala si Adana doon upang ibalik si Nika sa kabisera. Hindi siya makapaniwala na ang ama niya ang nag-utos sa kanya na gawin iyon, ngunit binigyan siya ni Adana ng isang reality check at handa na siyang tapusin. Gayunpaman, walang pakialam si Nika sa kanyang buhay at hiniling sa kanya na iligtas ang mga tao dahil wala silang ginawang mali, at nais lamang nilang gugulin ang kanilang buhay sa kapayapaan sa ibabaw. Nang banggitin ni Adana na pinaslang nila si Thor, sinabi ni Nika sa kanya na sinaktan din ng mga beastman ang isang taong malapit sa kanila, at ang ikot ng puot at kasawian ay magpapatuloy maliban kung sila ay namumuhay ng payapa. Ngunit si Adana ay walang pakialam tungkol sa kanila at hinawakan siya sa mga kuko ng kanyang gunman, kaya't si Samuel ay sumugod upang protektahan siya nang wala ang Legan Mecha, at lahat ay sumunod din sa kanya sa Mecha dahil alam na nila na siya ay inosente. Inatake sila ni Adana gamit ang kanyang buntot, ngunit pinigilan ito ni Yuki gamit ang kanyang rifle, at lahat sila ay humarap kay Adana para palayain si Nika. Nasalo siya ng rock mecha sa himpapawid, at sinubukan ng iba na ihampid si Adana sa lupa, ngunit kumalas siya sa kanilang pagkakahawak at gumamit ng malaking latigo upang ihampid ang Zori sa lupa. Isinasaalang-alang silang lahat na mga third-rate na gunman pilot, sinabi niya sa kanila na lumapit sa kanya ng sama-sama at mas lamang siya laban sa kanila sa labanan. Gayunpaman, nang ibagsak siya ni Goren sa lupa, sinipa siya ng Daigoran at nabali ang kanyang gulugad. Habang akmang aapakan siya ni Ronnie, pinrotektahan ni Vince si Adana at itinaboy si Daigoran. Nais pa ring lumaban ni Adana sa kabila ng kanyang mga pinsala, ngunit sinabi sa kanya ni Vince na maaari niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban hanggat siya ay nabubuhay, na nangakong pagbabayaran silang lahat, at tumakas siya kasama niya. Sa Daigoran, naghiyawan ang lahat sa kaligayahan dahil maayos naman si Nika, at ikinaway niya ang kanyang kamay para magpasalamat sa kanilang lahat.
Naglakad ng pilay si Samuel palayo sa lahat, at kasabay nito, sinampal ni Adana si Vince dahil sa pag-alis niya ng walang tagumpay, dahil hindi na siya makakapunta sa kabisera dahil sa kanyang pagkatalo. Sa silid ng trono sa Telen, ipinaalam sa Spiral King ang tungkol sa pagkatalo ni Adana, at hiniling ni Guam kay Lord Gordon na hayaan siyang umatake sa susunod. Ang maliit na gunman na hindi kilalang uri sa pag-aari ng mga tao ay nag-aalala sa kanya, dahil maaari itong pagsamahin sa iba pang mga gunman at magpakita ng kapangyarihan na hindi dapat taglayin. Sumang-ayon ang hari sa kanya, at dahil hindi basta-basta ang bagay na iyon, pumayag siyang hayaan siyang makitungo sa mga tao sa susunod. Samantala, sa Daiguren, napansin ni Nika ang ladyan sa isang tambak ng basura at tinanong si Kido kung bakit nandoon ang meke ni Samuel. Sinabi nila sa kanya na siya ay naliligaw at naging mabuting kaibigan ng walang kabuluhan, isang pasanin sa lipunan. Kaya mas mabuti kung bumalik siya sa kanyang underground village. Nang magreklamo si Nika, sinabi ni Yuki na ang Daiguren ay walang lugar para sa isang tao na hindi man lang makakaya ng sarili niyang pasanin, at hiniling sa kanya na itigil ang pagtatanggol kay Samuel, dahil kailangan niyang umalis sa kanyang sitwasyon. Habang gumagawa siya ng mga estatwa ni Camille sa pamamagitan ng paghuhukay sa mga dingding, ginulat siya ni Nika, at tinanong niya ito kung siya ay nababaliw. Gayunpaman, hindi niya iniisip na ganun iyon, dahil sa pagtingin sa detalye sa mga estatwa, malalaman niya kung gaano kahalaga sa kanya si Camille. Sa kanilang nayon, kilala si Samuel sa pagiging mahusay sa paghuhukay ng mga lagusan, ngunit pinagtatawanan siya ng lahat maliban kay Camille, na laging nagpo-protekta sa kanya, at gusto niyang maging katulad niya. Binago ni Nika ang paksa para makaabala sa kanya, at habang tinanong niya kung maaari siyang manatili at panoorin siyang maghukay ng mas matagal, isang underground village ang humingi ng tulong dahil inaatake sila ng mga gunmen. Naisagad silang tulungan ni Kido, ngunit naramdaman ni Ronnie at ng iba ang isang bagay na hindi kapani-paniwala, dahil ang isang nayon sa ilalim ng lupa ay may teknolohiya upang i-broadcast ang kanilang mensahe. Gayunpaman, hindi magdadalawang isip si Camille na iligtas sila, at si Kido ay hindi uupo ng walang ginagawa habang ang mga magagandang babae ay mapapawi. Kaya inutusan niya ang lahat na iligtas sila. Nang makarating sila sa nayon, nakita nila ang ilang mga gunman na nakapalibot sa pasukan ng nayon at sinira ang isang grupo sa kanila gamit ang kanya ng Daiguren. Nakatakas ang iba pang mga gunman mecha, at lahat ng mga babae ay nagpasalamat sa kanilang mga tagapagligtas sa pagligtas sa kanila. Gayunpaman, lahat ito ay isang bitag na inilatag ni Guam, at ilang beastman na may mga baril ang humawak sa mga residente bilang bihag. Matapos nilang matagpuan si Nika ay pumayag siyang sumama sa kanila hanggat hindi nila sinasaktan si Samuel, ngunit bago ito umalis ay pinakiusapan niya si Samuel na huwag mag-alala tungkol sa kanya at maging ang kanyang sarili. Kasabay nito, idineklara ni Guam ang kanyang sarili bilang isa sa 4 na general ng Spiral King, at bago niya ikinulong ang lahat, ipinahayag niya na lahat sila ay tatapusin sa publiko bilang isang babala sa iba pang sangkatauhan. Ang pakikipagkita kay Nika, sinabi niya sa kanya na dapat ay nasawi siya ng walang sakit na kasawian sa kahon, dahil hindi siya mahalaga sa Spiral King. Nabuhay siya ng libu-libong taon, kaya libangan lang niya ang paglikha at pagpapalaki ng mga bata, at kapag napagod siya sa isa, itatapon na lang niya ang mga ito na parang isang manika. Nang tanungin ni Nika si Lord Gordon tungkol sa dahilan ng kanyang kapanganakan, nagsimula siyang maput sa kanya, dahil kinasusuklaman niya ang kamalayan sa sarili ng tao dahil inisip niya ang mga ito bilang mga puppet na hindi nangangailangan ng kanilang sariling kalooban. Gayunpaman, naisip ni Guam na si Nika ay masyadong kaibig-ibig para paslangin, at tinanong niya kung gusto niyang maging pinuno ng lahat ng kababaihan na nayon upang maturuan niya sila ng wastong kagandahang asal bago sila ipadala sa Spiral King para sa kanyang libangan. Nang marinig ito, napagtanto ni Nika na ang lahat ng mga babae ay parang mga manika lamang para sa kanyang ama na itatapon niya kapag nagsawa na siya sa kanila. Kaya't sinampal niya si Guam sa kalungkutan. Samantala, sa bilangguan, sinubukan ng lahat na basagin ang mga pader ng lupa, ngunit hindi sila makalusot sa bato kahit anong gawin nila. Gayunpaman, hinuhukay lang ni Samuel ang pader nang hindi gumagawa ng ingay, at habang ang lahat ay nakatingin sa kanya ng may pagkamangha, naalala ni Yuki na sinabi ni Camille sa kanya na palaging inililigtas ni Samuel ang kanyang sarili at hindi sumusuko. Si Camina ay kumilos ng matigas sa ibabaw at natakot nang ang lahat ay nakulong sa kanyang nayon dahil sa lindol. Ngunit nang makita niyang patuloy na nag-drill si Samuel, nagawa niyang panatilihin ang isang matapang na mukha.
Sa tuwing iisipin niya ang kanyang sarili na mahina at nawawalan ng kumpiyansa, naiisip niya ang pagbabalik-tanaw na si Samuel ay nakayuko at naguhukay, at ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kaya, bago siya nasawi, sinabi niya kay Samuel na maniwala sa kanyang sarili imbes na sa kanya na kanyang pinaniniwalaan. At nang malaman ni Samuel ang kahulugan ng kanyang sinabi at maniwala sa kanyang sarili, ang Lagan Mecha ay bumalik sa kanya. Samantala, tinanong ni Nika si Guam kung nagmamadali siyang hanapin si Samuel dahil natatakot ito sa kanya, at sinabi sa kanya na lagi niya itong paprotektahan kahit anong mangyari. Upang masira ang kanyang malakas na kalooban, inutusan ni Guam ang kanyang mga kampan na hanapin si Samuel at binalak na tapusin muna ito upang magtanim ng takot sa puso ni Nika. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ni Nika na gawin iyon, kaya tinutok niya ang baril sa kanyang ulo at hinayla ang gatilyo. Ngunit iniligtas siya ng matandang Koko, at nang magpakita si Samuel, niyakap siya nito, at nakatakas silang dalawa. Lumipad sa himpapawid, humingi siya ng tawad kay Nika at nagpasalamat sa paggabay sa kanya sa pagiging tao na kailangan niya. Samantala, pumunta si Guam sa kanyang napakalaking mecha giver, at iniharap ang kanyang sarili sa lahat ng sibilisasyon ng tao sa ibabaw upang igiit ang autoridad ng Spiral King. Nang atakihin siya ni Russell kasama ang Gurren, hinawakan niya ito at sinimulang kainin ang binti ni Gurren. Kaya sinubukan ni Yuki na atakihin ang Mecha Giver, ngunit walang epekto ang kanyang rifle. Gayunpaman, nang mawala ang lahat ng pag-asa, bumalik si Samuel at hiniling kay Russell na sumama sa kanya. At pagkatapos silang dalawa ay pinagsama sa Gurren at Lagan, sinabi ni Samuel kay Guam na maaaring nasawi na ang kanyang kapatid, ngunit nabubuhay pa rin ito sa kanyang puso bilang bahagi niya. Matapos man ata na maging taong magiging proud si Camille, pinasabog niya ang Mecha Giver gamit ang mga drills sa kanyang braso, ngunit bumalik ito at niyakap siya ng malalaking metal spike na lumalabas sa katawan ng Mecha Giver. Gayunpaman, itinulak siya ni Samuel palayo sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga drill sa kanyang buong katawan, tulad ng ginawa ni Camille, at matapos siyang hawakan sa pwesto gamit ang napakalaki, malalaking salaming pang-araw, ginamit niya ang ultimate move ni Gurren Lagann, ang Giga Drill Break, para pasabugan ang Mecha Giver sa mga piraso. Ang lahat ng mga taong nanonood ng laban ay nagalak sa kanyang tagumpay, at habang nakaligtas si Guam at tumakas, hiniling ni Nika kay Samuel na dalhin siya sa lugar kung saan siya natagpuan dahil lahat sila ay mga inosenteng prinsesa na itinapon, tulad niya. Nais ni Nika na bigyan silang lahat ng maayos na libing. Pagsapit ng paglubog ng araw, lahat sila ay inilagay sa kanilang huling lugar ng pahinga, at nang bigyan siya ni Samuel ng isang pambihirang hiyas na natagpuan niya habang naguhukay, tinanggap ng lahat si Samuel bilang kanilang pinuno at sinimulan siyang kutsain ng walang dahilan. Samantala, kasunod ng kanyang pagkatalo, bumalik si Guam sa temple, at tinawag siya ni Kan-Ido na isang kalunod-lunos na matandang talunan dahil sa pagkatalo niya sa mga taong palagi niyang kinukutsa. Gayunpaman, ayaw ni Guam na makarinig ng anuman mula sa isang taong hindi pa nakatapak sa labas ng kabisera, at hiniling ni Kan-Ido sa Spiral King na hayaan siyang makilaban sa mga tao ngayon. Ngunit sa pag-alam na ang Daiguren ay naglalakbay sa temple, kailangan itong dumaan sa isang karagatan, at si Kan-Ido ay maghihintay para sa kanila doon. Sa Daiguren, natuwa si Gary nang makita ang walang katapusang puddle ng tubig, at tinawag ni Kido ang lahat na mga walang isip na sinasabi na ito ay ang dagat at ito ay may maalat na tubig sa loob nito. Ang mga kapatid na babae ni Kido ay nagbihis ng mga swimsuit para mag-swimming, at siya ay tumayo sa harap nila upang protektahan sila mula sa mga titig at tinanggal ang Excalibur ng kanyang mga kapwa lalaki. Nang makita sila, ang mga lalaki ay natuwa at naisip na makikita nila si Yuki sa lahat ng kanyang kaluwalhatian na puno ng plot armor, ngunit pinalo niya silang lahat at sinabi sa kanila na wala na silang oras upang magpahinga, dahil ang pag-abot sa kabisera ang kanilang pinakamataas na priority. Gayunpaman, itinuro ni Ronnie na kailangan nilang tumawid sa dagat upang makarating sa Temple Palace sa gitna ng kabisera, at dahil kailangan niya ng oras upang ihanda ang Daiguren para sa paglalakbay sa dagat, ang mga babae ay tiyak na maaaring mag-enjoy. Ang magkakapatid na babae ay agad na tumalon sa dagat, at habang ang lahat ng mga lalaki ay nagmamadaling magdalolo, ibig kong sabihin lumangoy kasama nila, nakita nila si Yuki at nagtaka kung bakit siya ay nagpapakita ng mas kaunting plot armor kaysa sa karaniwan. Tinanong niya silang lahat kung ang kanilang desperasyon ay dulot ng hindi kailanman naramdaman ang hawakan ng isang babae sa buong buhay nila, tulad ng mga taong nanonood ng video na ito, at itinutok ang kanyang rifle sa kanila.
Gayunpaman, naabala sila ni Nika, at habang ang mga mata nila ay nababaliw nang makita siya, tinanong niya sila kung maganda ba siya, hindi alam na para na siyang diyosa sa kanila ngayon. Nang pinalibutan siya ng mga ito, nagselo si Yuki nang makitang nakukuha niya ang lahat ng atensyon at naisip niya na mapapatunayan niya ang kanyang sarili na mas mahusay kaysa sa kanya sa isang beach volleyball contest. Gayunpaman, hindi niya alam na si Nika ay isang kampyon sa Olympic gaya ni Carlos Yulo, at ang katotohanan ay tumama sa kanya ng husto nang mapagtanto niyang hindi siya match sa kanya sa anumang bagay. Nagpatuloy siya sa pagsisikap na patunayan ang kanyang sarili na mas mahusay sa iba pang mga laro, ngunit nakuha ni Nika ang pinakamahusay sa kanya sa bawat laro na kanilang lalaruin, at nagalit siya dahil ninakaw niya ang lahat ng lalaki mula sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang matinding kompetisyon, dinalhan siya ni Nika ng pagkain na siya mismo ang gumawa, ngunit ibinagsak ito ni Yuki, at nagalit ang mga lalaki sa kanya dahil sa pag-aaksaya ng mga pagpapala ng kanilang diyosa. Nang mag-alok si Nika na ipaghahanda muli ang kanyang pagkain, tumanggi si Yuki sa pagkainis at umalis. Samantala, inihanda na ni Ronnie ang Daiguren para sa kanilang mga paglalakbay sa dagat, at pagkatapos na gawin ang mga huling pagsasaayos, ang higanteng mecha ay pumunta sa dagat na may malaking sagwan sa mga kamay nito, at inutusan ni Samuel na itakda ang landas patungo sa temple. Ang lahat ay nasa sabik na makita ang mga isda na lumalangoy malapit sa Daiguren, ngunit kabilang sa mga ito ang ilang masasamang dolphin na may dalang missiles at inilunsad ito patungo sa Daiguren. Inilunsad sila ng barkong pandigma ni Adana, at inutusan niya si Vince na manguna dito habang papasok siya sa kanyang gunman na si Seren upang turuan ang lahat ng nag-iisip na tao ng leksyon, sa pamamagitan ng paglubog sa kanila sa ilalim ng dagat. Mabangis na pinaputukan ng Daiguren ang dagat ngunit wala sa mga kanyan ang nakatama. Kaya, upang makatakas mula sa kalaban, iniutos ni Diego na itapon ang mga paputok na bar aisle sa likod ng kanilang kurso. Gayunpaman, ang barkong pandigma ng kaaway ay nasa ilalim ng dagat upang maapektuhan yan, at sa utos ni Vince, naglunsad ito ng 6 na torpedo patungo sa Daiguren. Tinamaan nila ang malaking mecha mula sa ilalim, at tumalon si Kido sa dagat nang walang iniisip at nagsimulang malunod, kaya hinayla siya ni Ronnie palabas. Nang wawasakin na ni Adana ang ibabang antas ng mecha, sumugod sina Gary at Darian sa itaas na antas ng Daiguren at halos hindi nakatakas sa huling segundo. Siya ay gumagalaw ng napakabilis upang puntiryahin ang alinman sa kanilang mga sandata, at nang walang natitira pang pagpipilian, itinapon ni Ronnie sina Guren at Lagan mecha sa dagat dahil ito ay hindi tinatablan ng tubig. Ngunit agad itong inatake ni Adana ng maraming beses sa loob ng ilang segundo. Tinawag niyang walang isip ang tao dahil sa paghamon sa kanyang ideal na domain, at gamit ang Dunay mecha, hinawakan ni Vince ang Daiguren sa mga binti nito at sinimulang hilahin ito sa ilalim ng tubig. Sinabi ni Russell kay Samuel na kailangan nilang iligtas ang lahat mula sa pagkalunod, ngunit hinawakan ni Adana ang mga braso ng Gurren Lagann gamit ang kanyang mga claw arm at inatake ito. Nang tumagos ang tubig sa loob ng Daiguren, nagkaroon ng kaguluhan, at lahat ay tumakbo para sa kanilang buhay. Ngunit pinatahimik silang lahat ni Nika, sinabing may gagawin si Samuel at ililigtas sila. Tinanong ni Yuki kung ano ang nagpasigurado sa kanya tungkol doon, ngunit walang dahilan si Nika at alam lang niya na hindi hahayaan ni Samuel na masawi sila ng walang kabuluhan. Samantala, nagsimulang masira ang butas ng Daiguren at dahil lampas na ito sa pinakamataas na lalim nito, at dahil alam niyang kailangan niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan, kumawala si Samuel mula kay Adana sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang mga braso gamit ang mga drill, at gumamit ng malaking drill para lumangoy sa tubig habang siya ay pumunta upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Hinabol siya ni Adana, ngunit napakabilis ng Gurren Lagann para sa kanya, at wala na sa mga pag-atake niya ang nakaapekto rito. Si Samuel ay nag-drill sa tubig na parang lupa, at pinaputukan siya ni Vince ng mga missile para pigilan siya sa kanyang mga track, ngunit hindi siya naapektuhan. At gamit ang momentum ng kanyang mecha, nagawang itulak ni Samuel ang Daiguren palabas ng karagatan habang ang lahat ay nagsimulang maghiyawan sa kaligayahan. Si Adana ay lumukso sa deck ng Daiguren at kinuha si Nika na bihag. Dahil doon, walang nagawa si Samuel laban sa kanya, at inutusan niya ang lahat na paputukan ang Gurren Lagann kung ayaw nilang durugan niya ang bawat buto ni Nika. Gayunpaman, itinutok ni Yuki ang kanyang rifle sa Seren mecha, at sinabi sa kanya ni Adana na hindi siya makakagawa ng gasgas sa kanyang mecha. Ngunit nagawa niyang sirain ang kanyang balikat sa kanyang huling pagpaputok.
Napalaya mula sa kanyang pagkakahawak, nagsimulang mahulog si Nika bago siya masalo ng matandang Koko, at nang ang lahat ng mga kanya ng Daiguren ay nakatutok kay Adana, binalaan niya ang mga ito na tatapusin nila ang kanilang mga sarili sa pagpapaputok ng napakalapit. Ngunit ginawa pa rin ito ng mga baliw, at nang makita siyang nasa ilalim ng matinding apoy, sinubukan siya ni Vince na iligtas. Ngunit pumasok si Samuel sa bibig ng Duran kay Mecha at sinira ito mula sa loob sa pamamagitan ng pagbabarena sa katawan nito. Si Adana ay sumabog sa mga pira-piraso, at sa kanilang tagumpay, ang Daiguren Mecha ay sumakay sa malaking alon na nilikha ng pagsabog upang maglakbay patungo sa dalampasigan. Ang balita ng pagkasawi ni Adana ay hindi nagtagal ay nakarating sa Spiral King, at habang pinarurusahan ni Vince ang kanyang sarili dahil sa muling pagkabigo, ang Daiguren ay nakatapak sa lupain sa paglubog ng araw. Dahil nasira ng rifle ni Yuki ang kanyang hairstyle, hiniling ni Nika na ayusin ang kanyang buhok, at binigyan niya siya ng bagong gupit. Habang si Samuel ay nagre-relax sa ilalim ng asol na kalangitan, tinanong ni Nika kung ano ang hitsura niya, at natuklasan niya kung ano ang ibig sabihin ng maging isang lalaki sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nang makita niya kung gaano kaganda ang hitsura nito. Habang nakaupo kasama niya, sinabi ni Nika kay Samuel na gusto niyang magtrabaho, dahil ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang tulungan ang isa't isa, kaya gusto rin niyang maging kapaki-pakinabang. Sa sandaling iyon, dumating si Yuki at pinagalitan si Samuel dahil sa pagpapabe sa pagkain, at pagkarinig sa kanyang sinabi na nagpaunawa kay Nika kung ano ang kailangan niyang gawin upang matulungan ang lahat. Pagkaraan ng ilang oras, nagkasakit si Russell, at habang iniisip ni Ronnie at Yuki ang dahilan ng kanyang karamdaman, si Nika ay gumagawa ng pagkain para sa lahat, at hindi na sila makapaghintay na kainin ang pagkain ginawa ng kanilang Diyosa. Gayunpaman, tumunog ang alam ng Daiguren sa sandaling iyon habang papalapit si Kanido sa kanila mula sa kalangitan kasama ang kanyang battleship, ang Daiganten. Mayroong isang buong fleet ng air bombers sa kanyang arsenal, at dahil may sakit si Russell, nag-alok si Yuki na ay pilot ang Gurren Lagann Mecha kasama si Samuel. Ngunit nang pumasok siya sa loob ng cockpit ng Gurren Mecha, napagtanto niyang nakaupo noon si Kamina sa parehong lugar at nag-aalangan siyang pumasok dito. Gayunpaman, tumalon ang maliit na hayop sa loob ng kanyang asset upang bigyan siya ng lakas ng loob, at pumasok siya sa loob ng Gurren Mecha. Kasabay nito, ang mga air bomb ni Kanido ay nagpaputok ng mga rocket sa Daiguren, at ang isa sa mga ito ay nagbagong anyo sa isang gunman upang sirain ang battle room ni Nakiyo at Kel. Mula sa kalangitan, ang mga gunman ay naglunsad ng bomba sa Daiguren, at lahat ng panlabas na kanya nito ay nawasak bilang resulta. Nang makita ang pagkawasak na idinudulot ng kanyang mga puwersa, nagtaka si Kanido kung bakit nahirapan ang ibang mga general na talunin ang mga talunang ito. Nang walang natitirang opsyon, sinabihan ni Samuel si Ronnie na itapon siya patungo sa Dunten Mecha, at winasak niya ang mga airship ng kaaway sa pamamagitan ng pag-drill sa mga ito at ginamit ang mga ito para makalapit kay Kanido. Nang ang isang airship ay naging isang gunman upang salakayin siya, pinag-drill niya ito at sumanib sa Gurren Lagann upang makakuha ng mga kakayahan sa paglipad. Samantala, nakita ni Kido si Nakiyo at Kill, at ang gunman ay handa ng labanan ang kalaban, at lahat ng iba pang piloto ay sumunod sa kanila dahil hindi nila nilayon na masawi bago kainin ang luto ni Nika. Sa hangin, sinira ni Samuel ang bawat kalaban sa kanyang daan habang patuloy na gumagalaw patungo sa Daiganten, ngunit pinigilan siya ni Vince at hinamped siya ng malakas upang maghayganti. Akala niya ay nasa loob pa ng Gurren Lagann si Kamina, at habang naglalaban sila sa himpapawid, nahirapan si Samuel na lumipad ng maayos dahil hindi siya sanay. Upang tulungan siya, pinaputukan ni Yuki si Vince gamit ang kanyang rifle, ngunit sinuntok niya ang Duran Lagann, na naging dahilan upang mahulog ito sa ship ng kaaway. Nagmadali si Samuel para saluhin siya, at nang bumagsak sila sa control room ng airship, nakita niya si Yuki na duguan mula sa kanyang ulo at natatakpan ng mga pinsala. Ngunit sinabi niya kay Samuel na huwag mag-alala tungkol sa kanya, at tinanong sila ni Vince kung ano ang nangyari kay Kamina. Nang sabihin sa kanya ni Samuel na siya ay nasawi na, naalala ni Vince ang lahat ng kanilang mga labanan at napagtanto na siya ay pinapahirapan lamang ng isang maliit na bata. Nang walang ibang opsyon, si Samuel ang nagpilot sa Gurren Lagann ng mag-isa upang protektahan si Yuki, at ang kanilang labanan ay naging sanhi ng pagkawala ng altitude ng Daiganten.
Nang makita ni Kanido si Vince na nakikipaglaban kay Samuel sa control room, nagalit siya, at sinabi ni Kido kay Ronnie na kailangan nilang gumawa ng isang bagay upang tulungan sila dahil sila ay nasa langgan ng kalaban ng mag-isa. Sa control room, hinarang ni Samuel ang lahat ng pagtatangka ni Vince na salakayin siya at sinipa siya, na ikinagulat ni Vince kung bakit siya natatalo sa isang binatilyo lamang. Itinulak siya ni Samuel, at habang patuloy silang nakikipaglaban dito, sa wakas ay inamin ni Yuki na kaya ni Samuel na ay pilot ang Gurren Lagann ng mag-isa. Out of nowhere, nabihag ni Kanido si Yuki kasama ang kanyang gunman na si Shaq at sinabihan si Vince na tapusin si Samuel na sinisi siya sa palaging pakikipaglaban ng marumi. Kasabay nito, ang Daiguren ay nagtatrabaho sa buong kapasidad nito at nagsimulang lumipat patungo sa isang bangin ng buong bilis upang salakayin ang Daiganten. Samantala, kumanggi si Vince na atakihin si Samuel dahil ayaw niyang manalo sa ganoong paraan, at naghanda si Kanido na tapusin si Yuki, ngunit tumalon ang Daiguren sa hangin gamit ang bangin at inatake ang airship. Gayunpaman, hindi nataman ng unang pag-atake ang marka, ngunit nagawa nilang i-reroute ang Daiganten upang sipain si Kanido. Ang pag-atake ay nagbigay daan kay Samuel na dalhin si Yuki sa kaligtasan, at nakuha ni Ronnie ang kanyang mga kamay sa isa sa mga aparato ng Daiganten na nagpapahintulot dito na lumipad. Sa pinsalang natanggap sa Daiganten, hindi na ito makakasali sa labanan, at nagbanta si Kanido na pagbabayaran ni Vince ang kanyang ginawa. Nakita ni Samuel ang pag-urong ng airship ng kaaway, at nang makita kung gaano siya naging alpha male si Yuki ay humanga sa kanya at nagtanong kung alam niya na siya ay may nararamdaman para kay Kamina. Kaya, sinabi ni Samuel sa kanya na alam na niya ito. Dahil sa kanyang mga pinsala, inutusan ni Ronnie si Yuki na magpahinga ng ilang oras at dumating si Nika na may dalang mga bulaklak upang tingnan kung kumusta siya. Kumalabog ang tiyan ni Samuel ng mga sandaling iyon, kaya't sumama ito sa kanya upang kumain ng hapunan, habang si Russell ay nagmamadaling pumunta sa banyo at ipinahayag na hiniling sa kanya ni Nika na maging kanyang dish tester. Lahat ng pagkain niya ay parang basura, ngunit dahil mukhang masaya siya habang nagluluto, hindi niya napigil ang sabihin sa kanya na ang luto niya ay masarap, at sinubukan ang bawat pagkain. Nagkasakit siya dahil doon, at ganoon din ang nangyari sa lahat ng kumain sa kanyang niluto. Ngunit si Samuel ay nag-ubos ng 100 plato ng mag-isa at naisip na ang kanyang pagkain ay masarap. Kasabay nito, sa temple, sinisi ni Kanido ang kabiguan ng misyon kay Vince at hiniling sa Spiral King na hatulan siya ng kasawian. Malugod na masasawi si Vince kung gugustuhin siya ni Lord Gordon na masawi, ngunit bago mangyari iyon, tinanong niya kung ang mga tao ay talagang mas mababa sa Beastman at nagtaka kung ano ang eksaktong mga ito. Kaya, inutusan ng Spiral King si Kanido na umalis at sinabi kay Vince na ang mga Beastman ay mga di-perpektong nilalang, tulad ng lahat ng iba pang nabubuhay na nilalang, at pinananatili ang kanilang makapangyarihang mga katawan sa pamamagitan ng pagtulog na parang sawi, na nagbigay ng oras sa kanilang mga selula upang gumaling. Dahil nilikha ng Spiral King ang Beastman, tinanong siya ni Vince kung bakit binigyan niya sila ng mga depektong katawan, ngunit hindi sinagot ni Lord Gordon ang kanyang tanong at nagtanong kung gusto niyang malaman kung ano talaga ang mga tao.